Ang mga magagandang modelo ng Seoyong ay si Minting na nangungunang bituin sa mundo. Bago pa man ang finals ng isang malaking kompetisyon, bigla siyang sinabuyan ng acid sa mukha ng mga anti-fan. Sa kabutihang palad, dinala siya sa tamang lugar kung saan naroon ang isang kakaibang doktor at pagkatapos lamang ng isang makapangyarihang operasyon, nabuhay muli ang kagandahan ng dala. Siya si Jung AC, ang master ng plastic surgery na kayang gawing diyosa si Chikitis. Si Jung Eri ang doktor at ng sikat na beauty hospital. Walang operasyon sa kosmetiko na hindi niya kayang hawakan. Lahat ng pasyente pagkatapos niyang operahan ay nakakakuha ng perpektong mukha ayon. Gayunpaman, para siyang robot na sobrang rasyonal at malamig. Hindi kailanman nakikipag-usap sa emosyonal na aspeto sa mga pasyente. Isang araw, may dumating na babae sa ospital at sinabi kay Jung Ae na gusto niyang baguhin ng buo ang kanyang mukha at maging ibang tao. Napansin ni Jung Ae na umiiwas ang tingin ng babae, nanginginig na parang natatakot sa isang bagay. Kaya sinabihan niya itong pag-isipang mabuti kung ang tunay niyang hiniling ay ang pagbabago ng hitsura o hindi. Noong gabing iyon, habang papalabas na si Jung Ae para umuwi, hinintuan siya ng direktor ng ospital. Nalaman na ang babaeng iyon kaninang umaga ay inatake sa parking lot, nabali ang cheekbone at eye socket. Kailangan ng reconstructive surgery sa mukha. Bilang cosmetic surgeon, ayaw ni Jung Ae na operahan ang pasyenteng nasugatan. Dahil sa panlabas na dahilan, pero pinakiusapan siya ng direktor. Dahil dati siyang emergency doctor pa. Ang pasyente ay nagpakita na ng sintomas ng paralisis sa mata, kaya kailangang operahan agad. Napilitan si Jung Ae na pumayag, pagkatapos agad niyang nahulaan ang sitwasyon ng pag-atake sa biktima. Mula roon, natukoy niya ng tama ang kalagayan ng at mabilis na naisip ang pinakamabuting paraan ng kinonsentrahan niya ang operasyon. Una niyang inalis ang mga piraso ng bali na nakabara sa ayos. Pagkatapos, pinagdugtong ang mga nabaling buto at sa huli, perpektong naibalik ang mukha ng pasyente. Isang araw pagkatapos ng operasyon, dumating ang pulis na si Min Hyung para makipagkita kay. Umaasang maibibigay niya ang injury assessment report ng biktima. Si Min Hyung ay isang kriminal na pulis na walang kinatatakutan at palaging nasa frontline para mahuli ang mga kriminal. Sa kasong ito, ang babae ay inatake pala ng dating nobyo. Matapos mag-report ang biktima, dumating si Min Hyung sa parking lot para mag-imbestiga. Ngunit napansin na ang eksena ng gulo ng dalawa ay natakpan ng sasakyan, hindi nakuha ng security camera. Sa kabilang banda, ang dating nobyo ay may ganang magmalaki at sinabing nagsisinungaling ang biktima. Sinabi nitong siya pa ang unang gumalaw. Sa totoo lang, noon ay nililigawan niya ang babae at sa gulat, itinulak siya nito. Kaya aksidenteng nasugatan ang kamay nito sa basag na salamin. Sa kasamaang palad, nakuha ito ng security camera. Ginamit niya ito para sabihing nag-away sila pareho at sinisi ang dating nobya. Ngayon, umaasa si Min Hyung na maibibigay ni Jung Ae ang injury assessment para mapatunayan na sinadya ng dating nobyo ang krimen. Ilang araw bago nito, nakilala na ni Min Hyung si Jung Ae. Noon, para mahuli ang isang babaeng scammer sa plastic surgery, nagsuot si Min Hyung ng sexy na damit papunta sa isang club. At gaya ng inaasahan, nilapitan ng magandang babae si Jung Ae na mukhang mayaman. Sa harap ni Jung Ae, ipinakita ng babae ang kanyang dibdib at kumindat. Hinawakan lang ni Jung Ae ang mukha nito at agad niyang nalaman na nagpa-opera ito ng cheekbone. At sira na ang buto, kaya pinayuhan niya itong magpagamot sa ospital. Pagkaalis ni Jung Ae, hinubad ni Min Hyung ang high heels at sa ilang galaw ng martial arts. Nahuli niya ang babaeng scammer. Bago isakay sa police car, sumigaw pa ito kay Jung Ae na bumalik at suriin siya. Sinabing may kakayahan ang doktor na ito na makita ang problema sa buto sa isang tingin. Ninamangha si Min Hyung sa profesionalismo ni Jung Ae. Sabi nito, hindi siya basta magbibigay ng impormasyon tungkol sa pasyente. Maliban kung may search warrant si Min Hyung. Ae, napalaya ang at nagpa siya na sundan ito. Bumalik pagkatapos ng sinabing hindi niya alam kung buhay pa siya pagkatapos ng 10 araw. At ganoon nga, pagkalabas ng ospital, kinuha siya ng nakita ito ni Min Hyung at sumakay sa kotse ni Jung Ae. Kinuwento ang nangyari at hiniling kay Jung Ae na habulin agad. Naalala ni Jung Ae ang malungkot na sinabi ng pasyente bago umalis. Kaya agad siyang nagmaneho at sa ilang sandali, napahinto ang kotse. Sa loob ng sasakyan, nagbago na ang babae mula sa dating mahiyain. Matatag ang tingin niya habang sinisisi ang masamang dating nobyo. Bago lumabas ng ospital, sinabi sa kanya ni Jung Ae, kaya niyang baguhin ang hitsura niya tulad ng iba pang pagbabago. Ngunit sa huli, siya mismo ang dapat gumawa nito. Napagtanto niya na kundi ang alisin ang kahinaan at magkaroon ng tapang laban sa kasamaan. Kaya naman, sa pagkakataong ito, lihim niyang binuksan ang kamera ng telepon para ma-record ang tunay na ugali ng dating nobyo. Ito ang pinakamabuting ebidensya ng masama nang wala nang mapuntahan ang dating nobyo. Mabilis na binasag ni Min Hyung ang salap at ginamit ang video na kinuna ng biktima bilang ebidensya para hulihin ito. Tinawag din ni Jung Ae ang ambulansya at binilinan ang rescue team ng mga dapat gawin. Pagkatapos, ibinigay ni Jung Ae ang injury assessment at ang walang hiyang dating nobyo. Naparusahan ayon sa batas. Jung Ae, may isang araw, habang nag-opera si Jung Ae sa isang babae, biglang pumasok ang nanay nito kasama ang pulis at hiniling na narinig ni Jung Ae ang sigaw ng babae sa labas pero nanatili siyang kalmado. Inutusan ng buong team na ituloy ang operasyon. Ayon kay Jung Ae, adulto na ang pasyente at sa kondisyong may anesthesia, ang pagpapahinto ng operasyon ay makakasama sa pasyente. Sa sobrang kalmado at determinasyon ni Jung Ae, normal na natuloy ang operasyon ng babae. Gayunpaman, pagkatapos ng operasyon, sinabing sinunsulan ni Jung Ae ang isang pasyenteng may mental issue na walang kakayahang magdesisyon para magpa-opera. Nanatiling kalmado si Jung Ae at sinabing, walang obligasyon ang doktor na i-verify ang mental diagnosis o alamin ang dahilan kung bakit gusto nitong magpa-cosmetic surgery. Pero sa totoo lang, naunawaan na ni Jung Ae ang iniisip ng babae. May kapatid siyang kambal na namatay sa aksidente at ang nanay dahil sa pangulila sa bunso. Palaging inililipat ang damdamin sa atin na kamukha nito. Kaya pinili ng babae na magpa-opera para baguhin ang mukha, upang maging ibang tao at makalaya sa ganoong sitwasyon. Na may pag-asang makalimutan ng ina ang kalungkutan at hindi na mabuhay sa nakaraan. Kahit na humupa na ang insidente, hindi pa rin mapakali ang puso ni Jung Ae.
Habang naglalakbay, naalala ni Jung Ae ang kanyang kasintahan mula ilang taon na, nang malapit na silang magpakasal, sa araw ng pagsukat ng wedding dress, nasaksihan nila ang isang aksidente sa sasakyan. Noon, bilang isang surgeon, agad na tumulong si Jung Ae. At sa huli, nailigtas niya ang isang buhay. Ngunit dahil sa pagtulong at pagliligtas sa iba, napalampas ni Jung Ae ang kasintahan. Parang may nangyari sa kanya sa bahay, kaya nagmadali si Jung Ae na umuwi. Ngunit sa kasamaang palad, nasagasaan, at ngayon, kahit lumipas na ang panahon, ang imahe ng kasintahan laging nasa isipan ni Jung Ae. Noong gabing iyon, dumating si Min Hyung sa pinangyarihan ng isang pagtalon mula sa gusto. Ang namatay ay isang lalaking nasa katanghalian. Ilang araw bago nito, sa ospital ni Jung Ae, nakita na ni Min Hyung ang lalaking ito. Noon, sinisi nito si Jung Ae dahil hindi nito inoperahan ang anak niya. Sinabing si Jung Ae ay pera lang ang iniisip. Sa totoo lang, dinala niya ang anak sa ospital. Kalahati ng mukha ng dalaga ay puno ng peklat mula sa paso. Sinabi ng ama na nasunog ang anak dahil hindi maingat sa pagligo. At hiniling kay Jung Ae na i-reconstruct ang mukha ng anak. Isang tingin lang, napansin agad ni Jung Ae na hindi paso mula sa pagligo ang nangyari sa dalaga. Kahit ganun, tinanggihan ni Jung Ae ang hiling ng ama, sinabing cosmetic surgery lang ang ginagawa niya. Hindi reconstruction ng mukha pagkatapos ng Noon, nagmalaki at nagmura ang lalaki sa ospital. Sinabing hindi siya inoperahan ni Jung Ae dahil wala siyang pera. Ngayon, sa bangkay ng lalaki, nakita ni Min Hyung ang isang suicide note. Puno ito ng mga sumpa kay Jung Ae, sinabing. Ang mga doktor tulad ni Jung Ae ay pumipili lang ng pasyente at mga kumikita lang ang karapat-dapat mag-practice. Pagkatapos mailantad ang insidente, sinalakay ng publiko si Jung Ae. Nag-alala ang pulis na si Min Hyung kay Jung Ae. Dapat malaman nito na ang cosmetic surgery department laging pinupuntirya ng publiko para siraan. Ngunit nanatiling kalmado si Jung Ae na parang walang nangyari. Parang hindi niya inaalintana ang mga hinaharap niya. Ngunit mabilis na dumating ang negatibong epekto mula sa publiko. Ang mga pasyenteng may nakaschedule na operasyon ay nagsimulang hindi magtiwala at biglang kinansela ang mga plano ang mga proyektong kinasasangkutan ni Jung Ae bilang partner doktor ay nahinto para malinis ang pangalan ni Jung Ae at maprotektahan ang kita ng ospital. Dinala ng direktor si Jung Ae sa isang press conference, inihayag na makikipagtulungan ang ospital sa pulisya. Magbibigay ng libreng operasyon at medikal na suporta sa mga biktima ng krimen at si Jung Ae ang magiging pangunahing doktor. Pagkatapos, dinala ng direktor si Jung Ae sa istasyon ng pulis para pirmahan ang kasunduan sa. Mula noon, pansamantalang tumigil ang kampanya ng publiko laban kay Jung Ae. Kasabay nito, inimbestigahan ni Min Hyung ang pagtalo ng lalaki. At nalaman na bago tumalon, na ayos na niya ang ospital. Para gamutin ang peklat ng anak niya. Naguluhan si Min Hyung bakit isang ama na ganoon. Mabilis na pumili ng ekstremong paraan. Nalaman ng mga superior sa pulisya na bago mamatay. Na-diagnose ang lalaki ng terminal cancer. Nanatiling may pagdududa si Min Hyung at nagtanong ng impormasyon mula sa anak ng namatay. Puno ng galit ang dalaga sa ama noong umalis ang ina. Ang ama, sa kalasingan at lungkot, ang naging dahilan ng sugat. Sa loob ng maraming taon, nagsisi ang ama, pero para sa dalaga. Kahit gaano kalaki ang pagsisisi, wala nang saysay, nasira na ang buhay niya. Ngayon, gusto niya lang matapos ang investigasyon, kung hindi, malalantad sa publiko ang tungkol sa paso niya. Sinabi ni Min Hyung na naunawaan niya ang nararamdaman ng dalaga, dahil noon, ang kamag-anak niya rin ay ganoon. Tulad ng dalaga, ayaw rin ni Min Hyung na hilahin pababa ng masasamang kamag-anak ang buhay niya. Pero ngayon, nagpa siyang harapin ang katotohanan at imbestigahan ang kaso hanggang dulo. Habang iniimbestigahan ang pagtalon, may isa pang kaso na nangyari sa isang net cave. Mabilis na dumating si Min Hyung sa pinangyarihan. Ayon sa salaysay ng babaeng biktima at nobyo niya, isang lalaking empleyado ng net cave. Palaging sumisilip sa paa niya pagkatapos. Sinundan siya sa banyo at sinubukang guluhin doon para depensahan ang sarili. Sa gulat, hinugot niya ang kanyang kutsilyo at sinaksak sa mukha ang lalaki. Sa tingin niya, ang ginawa niya ay legitimate self-defense. Para sigurado, tinanong pa rin ni Min Hyung ang may-ari ng net cave. Sinabi ng may-ari na ang empleyadong si Min ay introvert. Araw-araw, nalusubmerged sa mundo ng pagpipinta. Bukod dito, may reklamo dati ang mga customer na si Min ay madalas sumisilip sa labas ng banyo ng babae. Parang napatunayan na ang hinala tungkol kay Min. Pagkatapos ng insidente, ayon sa kasunduang nilagdaan sa beauty hospital, dinala si Min na nasugatan sa mukha sa ospital ni Jung Ae. Kailangang tahiin ang sugat sa mukha bago magpatuloy ang investigasyon. Pagkatapos tahiin, pumasok si Min Hyung para kumuha ng ebidensya, pero pinapalabas siya ni Jung Ae. Ospital ito, at ang nasa harap niya ay pasyente niya. Walang sinuman ang pwede manggulo sa paggamot. Habang sinusuri, napansin ni Jung Ae na mahigpit na hawak ni Min ang laylayan ng damit sa ilalim ng polo. Ang kabilang bahagi ay parang namamaga. Isang tingin lang, nalaman agad ni Jung Ae na nagpa-opera ng dibdib si Min. Isang transgender siya, pero ngayon dahil sa side effect ng operasyon, malubha ang impeksyon sa dibdib niya. Sa pahintulot ni Min, mabilis na inoperahan siya ni Jung Ae. Inalis ang implant sa katawan niya. Habang isinasagawa ang operasyon, masusing sinuri ni Min Hyung ang kaso. Transgender si Min at nasa delikadong kalagayan. Dahil sa side effect ng operasyon, isang tao na gano. Kaya ba talagang manggugulo ng babae? Naalala ni Min Hyung ang umiiwas na tingin ng babaeng nagsabing ginuluhan siya habang nagsimulang magduda si Min Hyung sa tunay na nangyari sa kaso. Pagkatapos ng operasyon, hiniling ni Min Hyung kay Jung Ae na ibigay ang record ng operasyon ni Min. Pero tinanggihan siya ni Jung Ae dahil pribado itong impormasyon ng pasyente. Tinuloy ni Min Hyung ang pagtatanong kay Jung Ae kung bakit siya nakikipagtulungan sa pulisya. Nagbibigay ng medikal na suporta para sa kabutihan ng mga biktima. Sa mata ng iba, malamig ang personalidad ni Jung Ae. Hindi gustong makialam sa personal na buhay ng pasyente. Ngunit hinulaan ni Min Hyung na ang layunin ni Jung Ae hindi lamang upang linisin ang kanyang pangalan, kundi mula sa puso ay gustong tumulong sa mga biktima. Ang mga salita ni Min Hyung ay nagpatahimik kay Jung Ae ng matagal bago ang operasyon. Si Min ay sumumpa na ipinagtanggol ang sarili na wala siyang ginawang panggugulo. Sa pag-iisip nito, nagsimulang maghanap si Jung Ae ng record ng operasyon ni Min. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Min Hyung kaya nagdalawang isip siya. At kahit matagumpay ang operasyon sa pag-alis ng breast implant, hindi masaya si Min. Sa internet, lumitaw ang mga pagsisi kay Min na sinasabing,
Si Min ay madalas sumisilip at nanggugulo ng kababaihan. Nang makita ang mga paninisi ng publiko laban sa kanya, labis na nadismaya si Min. Sinabi kay Jung Ae-ti na nagsisinungaling ang babaeng nagsumbong sa kanya. Sa araw ng paglabas sa ospital, balak ng mga tauhan ni Min yung nadalhin si Min para ngunit hinintuan sila ni Jung Ae-si sa harap ng elevator. Tinatanong si Min tungkol sa taas ng babaeng sumugat sa mukha. Bilang profesional na cosmetic surgeon, maingat na sinuri ni Jung Ae ang sugat sa mukha ni Min. Ang lalim ng sugat sa simula ay doble kumpara sa dulo na nagpapakita na mula sa itaas pababa ang galaw. Mula rito, nalaman na mas matangkad sa kanya ang maihawak ng kutsilyo. Samantalang ang babaeng nagsabing ginuluhan siya ay mas maliit kay Min. Natuklasan din ni Min yung na may dugo sa sapatos ng nobyo ng babae. Sa katunayan, napatunayan na ang dugo ay kay Min. At nakumpirma na dulot ito ng mabilis na pagsaksak. Batik nito, naghinala si Min Hyung na ang nobyo ng babae ang tunay na sumaksak kay Min. At ang dahilan ng pagsaksak ay hindi dahil ginulo ni Min ang babae. Sa ilalim ng presyon ng ebidensya, napilitan ang nobyo na sabihin ang totoo. Lumabas na habang naglalaro sa net cave, aksidenteng natapon niya ang beer sa sahig. Si Min ang naglinis na naging dahilan ng kanyang pagkakabigo sa laro. Pagkatapos, pumasok ang nobya sa banyo, naghintay si Min sa labas, hindi inaasahan na. Bigla siyang sinugod ng nobyo at sinaksak sa mukha gamit ang kutsilyo. Ang dahilan ay simpleng pagkainis dahil naabala siya ni Min at natalo sa laro. Para makatakas sa kasalanan, hiniling niya sa nobya na tumulong at nagplano silang magpanggap na may panggugulo. Upang sabihing ang pagsaksak kay Min ay self-defense. Pagkatapos marinig ang kwento, agad binago ni Min Hyung ang status ng nobyo. Mula sa saksi tungo sa suspect sa pananakit. Noong gabing iyon, bumalik si Min sa ospital at binigyan ng painting si Jung Ae-ti. Pinapasalamatan siya dahil hindi nito inilantad ang record ng operasyon at pagkakakilanlan niya bilang ang ekspresyon ni Jung Ae ay parang walang nagbago. Ngunit sa loob, nararamdaman niya ang init. Kasabay nito, binati niya si Min na matupad ang pangarap na maging pintor. Sa istasyon ng pulis, narinig ni Min Hyung na dating emergency doctor si Jung Ae-ti. Naniniwala ang mga tauhan na ang dahilan ng paglipat ni Jung Ae mula sa emergency tungo sa cosmetic surgeon. Sa kosmetiko ay hindi nangangailangan ng malalim na pakikialam sa personal na buhay. Marahil mas akma ito sa malamig niyang personalidad. Naalala ang pagtulong ni Jung Ae-ti sa paghabol sa kidnapper. Ang biktima noon ay seryosong nagsalita sa klinika, kaya naisip ni Min Hyung na ang puso ni Jung Ae ay marahil hindi katulad ng kanyang panlabas na Noong gabing iyon, nagkaroon ng progreso ang kaso ng pagtalon. Tumawag ang kapitbahay ng biktima kay Min Hyung at sinabing noong gabi ng insidente. Nakita nila ang isang estranghero na tumakbo sa pasilyo ng kondo. Hindi maintindihan ni Min Hyung kung ang misteryosong tao ang tunay na pumatay sa biktima. Bakit kailangang idamay si Jung Ae-ti? Sa paalala ng tauhan, napagtanto ni Min Hyung na maaaring nasa panganib si Jung Ae-ti. Noong gabing iyon, may sumunod na sasakyan kay Jung Ae-ti. Nang bumaba siya sa kotse, tinapaka ng driver ang gas at diretsong tumakbo patungo kay Jung Ae. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, dumating si Min Hyung. Ang sasakyan na tumakbo kay Jung Ae ay halos sumagilang at mabilis na tumakas. Nang makitang napaupo si Jung Ae-ti sa lupa na parang nawala ang kaluluwa, nag-alala si Min Hyung at inabot ang kamay sa kanya. Sa sandaling iyon, ang tanawin sa harap ay nagpaalala kay Jung Ae-ti ng yumaong kasintahan. Gaya ni Min Hyung, umiti rin ito noon at inabot ang kamay sa kanya. Sa investigasyon, natuklasan ni Min Hyung na ang sasakyang sumunod kay Jung Ae ay ninakaw. Ang dashcam ay nagpakita ng suspect na may suot na sombrero at maskara. Katulad na nakita sa kamera sa harap ng bahay ng biktima ng pagpapakamatay. Parang napatunayan ang hinala ni Min Hyung na ang pagkamatay ng biktima. May bakas na pakikialam ng tao. Ang mga akusasyon kay Jung Ae sa suicide note ay parang maingat na pinlano. Labas kay Jung Ae, narinig ng anak ng biktima ang usapan ni Min Hyung at mga tauhan. Nalaman na ang suspect ay maaaring may galit kay Jung Ae at ipinaalam ito sa kanya. Nagtanong si Jung Ae-ti kay Min Hyung, ngunit sa kasamaang palad, walang progreso ang investigasyon niya. Sa ngayon, ang security camera sa gusali ng biktima at ang dashcam ay nakakuha ng suspect, ngunit hindi pa matiyak kung iisa lang ba ang tao. Lumipat si Min Hyung sa pagtatanong kay Jung Ae-ti kung may kaaway siya. Sinabi ni Jung Ae-ti na wala, ngunit sa puso ay naisip niya ang isang lalaki na konektado sa pagkamatay ng kanyang kasintahan. Noon, pagkatapos mahuli ang kriminal, tinanggal niya ang maskara nito at nakita ang mukha hanggang ngayon. Habang iniimbestigahan ang kaso, isang malaking kompetisyon ng mga modelo ang dinadags. Nangyayari ito, si Seo Yong, isa sa mga modelo, ay matagumpay na nakapasok sa finals. At ang pinakamabigat na kandidato para sa kampeonato. Sa harap ng kamera, sinikap ni Seo Yong na ipakita ang kagandahan at figura niya. Ngunit lihim na pinupuna siya ng ibang modelo. Sinabing masyadong magarbo ang ekspresyon at galaw niya. Kahit sa banyo, narinig ni Seo Yong ang mga kasamahan na naninira sa kanya. Naghihinala na ang dahilan ng pagkakatanggal niya sa dating modeling agency ay hindi malinis na person. Isang kontrobersyal na sikat, itinuring ni Seo Yong na naiinggit lang sila sa kanya. Pagkatapos ng photoshoot, normal siyang naglakad sa daan. Sa oras na iyon, may babaeng nasa katanghali ang gulang ang lumapit mula sa tiningnan ng babae si Seo Yong nang may galit. Hindi pa nakaka-react si Seo Yong nang walang awang sinabuyan siya ng asid ng babae. Malubhang nasunog ang mukha ni Seo Yong, sumigaw siya sa sakit. Ang babae ay nahuli rin sa lugar. Sa pamamagitan ng surveillance camera, natuklasan ng pulis na sinundan ng babae si Seo Yong 30 minuto bago nang gawin ang krimen, huminga siya ng malalim sa harap ng kagandahan at payat na figura ni Seo Yong. Pagkatapos, inosenteng tinanong kung sino si Seo Yong, na parang nakalimutan niyang sinabuyan ito ng asid. Si Seo Yong naman ay talagang kawawa, malubhang nasunog ang mukha, nasira ang kalahati nito. Tiningnan niya ang magagandang larawan mula sa photoshoot kaninang umaga sa cellphone at umiyak. Hindi niya kilala ang babaeng sumaboy ng asid, hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ito. Dahil sa kalikasan ng kaso, si Seo Yong, bilang biktima ng kriminal na insidente, dinala sa beauty hospital kung saan nagtatrabaho si Jung Ae. Sa pagkakataon, si Seo Yong ay dating nagpa-opera ng cheekbone sa klinika ni Jung Ae-ti. Pinayuhan siya ni Jung Ae-ti na kailangang alisin ang implant, gayunpaman. Ang pinakakinatatakutan ni Seo Yong ay kung magkakapeklat ba ang mukha pagkatapos ng operasyon. Pinaghirapan niya ang makapasok sa finals ng kompetisyon. Bilang modelo, ayaw na masayang ang lahat dahil sa hindi inaasahang aksidente. Sinabi ni Jung Ae-ti ng malamig, dapat itigil ni Seo Yong ang pag-iyak dahil hindi maaaring maimpeksyon ang sugat sa mukha. Natakot si Seo Yong sa loob, umaasang ma-admit sa ospital, pero si Jung Ae-ti
Nanatiling walang reaksyon, sinabing hindi siya ang magdedesisyon kung ma-admit siya o hindi. Bukod dito, balak ni Jung Ae na gawing biktima ng krimen si Seo Yong. Nagagamutin ng libre sa huli. Pagkatapos operahan siya, hindi na niya gagawin ang ganitong trabaho. Mabilis na sinimula ni Jung Ae ang operasyon at matagumpay na naalis ang implant sa mukha ni Seo Yong. Kasabay nito, natuklasan ni Min Hyung sa investigasyon na walang ebidensya, na nagpapakita na sinadya ng babae na atakihin si Seo Yong, parang ito ay isang random na pag-atak. Walang pinipiling target. Gayunpaman, sa susunod na interogasyon, nabanggit ng babae ang asawa niya. Sinabing niloko siya ng asawa at pinaghihinalaan si Seo Yong bilang kabit, pero mariing itinanggi ni Seo Yong na siya ang third party. Nakipagkita si Min Hyung sa asawa ng babae at salungat ang testimonya niya sa asawa. Iginiit niyang wala siyang relasyon kay Seo Yong, totoo ngang nangaliwa siya. Pero ibang babae ang kasama niya. Bukod dito, sinabi niyang lihim siyang sinundan ng asawa. At kilalang-kilala ng kabit ang itsura ng third party, imposibleng magkamali ng tao. Mula rito, naghinala si Min Hyung sa motibo ng babae. Naghihinala na ang pag-atake kay Seo Yong ay may nakatagong motibo na sinisikap niyang itago. Pagkatapos ng operasyon, binisita ng nobyo si Seo Yong sa ospital. Umiiyak ng todo si Seo Yong, pero hindi man lang ito pinansin ng nobyo, sa halip ay sinisi pa siya. Bilang modelo, hindi niya naprotektahan ang mukha niya. Nang kumalat ang chismis sa media na nangaliwa si Seo Yong, agad na siniraan siya ng netizens. Dahil sa impluwensya ng publiko, hindi naniwala ang nobyo. Sa tingin niya, lihim na may ibang lalaki si Seo Yong. Galit na galit si Seo Yong, sumigaw at pinalayas ang nobyo. Pagkaalis ng nobyo, akmang magsisigarilyo si Seo Yong pero pinigilan siya ni Jung Ae. Hindi nakinig ang dalaga, sinabing sira na ang mukha niya, para sa isang modelo tulad niya. Ang pagkawala ng ganda ay katumbas ng pagkawala ng pangarap at buhay. Sa pagkakita kay Seo Yong na gumuho, malamig pa ring sinabi ni Jung Ae na kahit magmalasakit siya, wala ring magbabago sa realidad. Umaasa si Min Hyung na baguhin ni Jung Ae ang trato sa biktima, pero tumanggi si Jung Ae ng malamig. Ito ang cosmetic surgery department, responsable lang sa itsura, hindi sa pag-aalaga ng damdamin ng pasyente. Kinuwento ng kasamahan kay Min Hyung na ang dahilan ng paglipat ni Jung Ae mula sa general cosmetic surgery ay dahil ayaw niyang mamuhunan ng emosyon sa pasyente. Ang hindi alam ng kasamahan at ni Min Hyung ay sa katahimikan. Patuloy na nagsasanay si Jung Ae ng swordsmanship para ilabas ang damdamin. Naalala ang aksidente sa sasakyan niya noon at ang masakit na nangyari sa kasintahan. Walang progreso ang investigasyon ni Min Hyung, napalaya ang babae dahil kulang sa ebidensya. Pero hindi sumuko si Min Hyung, sinadya niyang ipakita sa babae ang larawan ng ibang babaeng nasabuyan ng asid. Sinabing kasinungalingan na iyon si Seo Yong, sadya ring binanggit na. Nagagamot si Seo Yong sa beauty hospital. Gaya ng inaasahan, pagkarinig nito, lihim na pumunta ang babae sa ospital. Sinundan siya ng mga tauhan ni Min Hyung sa buong daan. Sa ospital, hating gabi, maingat na pumunta ang babae sa kwarto ni Seo Yong. Pero hindi siya umatake ulit, kinuhanan lang ng litrato ang mukha ni Seo Yong pagkatapos ng operasyon. Balak hanapin ni Jung Ae ang babae, pero pinigilan siya ni Min Hyung. Dati nang piprotektahan ni Min Hyung si Seo Yong sa oras na ito. Ang nasa kwarto ay isang pulis na babaeng nagpanggap. Pagkaalis ng babae sa ospital, lihim na sinundan siya ni Seo Yong at ng mga tauhan sa sasakyan. Tumawag siya sa isang ginang pero hindi sinagot ng kabilang linya. Di nagtagal, bumaba siya ng sasakyan at lihim na pumunta sa harap ng isang gusali, parang may kikitain. Samantala, ibinalik ng pulis na babae si Siwing sa ospital. Napansin ni Jung Ae na maputla ang dalaga. Walang laman ang mga mata. Sa daan pa uwi, nakita niya ang video ni Seo Yong na nakikipagkompetisyon sa malaking screen sa plaza. Naalala ang walang buhay na tingin ng dalaga, mabilis na bumalik si Jung Ae sa ospital. Sa ospital, patuloy na umiiyak si Seo Yong nang bumalik si Jung Ae. Nakita niyang wala na si Seo Yong sa kwarto. Napansin ni Jung Ae na umakyat ang elevators. Napagtanto na may negatibong plano si Seo Yong, mabilis siyang tumakbo pataas. Sa rooftop, naalala ni Seo Yong ang kagandahan niya noong nakikipagkompetisyon. Pagkatapos, naisip ang kasalukuyang kalagayan na wala na siya ng pag-asa sa buhay. Sa tamang oras, hinila siya pabalik ni Jung Ae na iligtas si Seo Yong na galit sa buhay. Sa tingin niya, nawala na ang ganda niya, wala nang dahilan para mabuhay. Sinabi ni Jung Ae na hindi malulutas ng kamatayan ang anumang bagay, ang pamumuhay lang ang may para makahanap ng bagong kahulugan sa buhay. Ang mga salita ni Jung Ae ay nag-realize kay Seo Yong na buhay pa siya. Hindi pa tuluyang wala ng pag-asa ang buhay niya. Habang iniligtas ni Jung Ae si Seo Yong, sinundan ni Min Hyung ang babaeng sumaboy ng asid sa isang gusali. Sa investigasyon, naniniwala si Min Hyung na hindi kilala ng babae si Seo Yong noon. Ang pagsaboy ng asid ay malamang utos ng ibang tao. Gaya ng inaasahan, nakipagkita ang babae sa isang ginang at sinabing tapos na ang misyon. Ayon sa hinala ni Min Hyung, ang pagsaboy ng asid kay Seo Yong ay utos ng ginang na ito. Ayon sa naunang kasunduan, binigyan ng ginang ng pera ang babae. Kinuha ng babae ang pera pero ayaw umalis, kunwari pa niyang hinawakan ang mainit na tasa, parang tatapunan ang ginang. Mabilis na tinakpan ng ginang ang mukha, tumawa ang babae at ibinaba ang kamay. Pagkatapos, kinuha niya ang isang recorder at binantaan na. Nire-record ang lahat ng utos ng ginang sa kanya. Galit ang ginang pero nagmalaki pa rin ang babae. Humingi pa ng dagdag na pera para manin. Pagkatanggap ng pera, nasiyahan ang babae at sumakay sa sasakyan. Noong gabing iyon, nakuha ni Min Hyung ang record ng taxi camera. Nakita ang babaeng may dalang malaking halaga ng pera. Sa susunod na investigasyon, natuklasan na ang babae ay kasambahay sa bahay ng at ang ginang ay asawa ng kinatawan ng isang modeling agency. Hangat sa nakaraang taon, si Seo Yong ay modelo pa rin ng kumpanyang ito. Naniniwala si Min Hyung na may nangyari sa loob ng kumpanya na naging dahilan ng pag-alis ni Seo Yong at humantong sa pagsaboy ng asid ngayon pagkatapos iligtas si Seo Yong. Puno ng iniisip si Jung Ae at muling nagsanay ng swordsmanship para maibsan ang damdamin. Pagkatapos magsanay ng espada, nag-iisang uminom si Jung Ae para sa isip ay naalala pa rin ang bawat sandali kasama ang kanyang no. Habang lasing, tumawag si Min Hyung at napansin na marami nang nainom si Jung Ae. Tinulungan ng may-ari ng bar na sagutin ang tao. Nalaman nito ni Min Hyung at agad pumunta para sunduin. Sa oras na iyon, ang kaibigang abogado ni Jung Ae at mga kasamahan sa ospital ay naghihintay sa kanya sa dinala ni Min Hyung si Jung Ae sa parking lot. Tinanong siya ng kaibigang abogado tungkol sa proyekto ng cosmetic surgery para sa mga biktima ng krimen, kailan matatapos. Hindi makapagbigay si Min Hyung ng tiyak na petsa. Pinayuhan ng kaibigang abogado
na hindi magiging madali para kay Jung-ae ang harapin ang mga biktima, dahil siya rin mismo ay biktima ng krimen. Lumabas na 7 taon na ang nakalipas, nawala kay Jung-ae ang nobya dahil sa isang kaso, naniniwala ang kaibigan na ang patuloy na pakikisalamuha sa mga biktima ng krimen, magdudulot ng paulit-ulit na pagkabungkal sa sugat na sinikap niyang itago. Noong gabing iyon, inihatid ng kasamahan si Jung-ae sa pauwi, nakita siyang lasing dahil sa nakaraan. Napabuntong hininga ang kasamahan, hindi alam kung kailan makakalimutan ni Jung-ae ang kalungkutan. Patuloy pa rin ang investigasyon sa kaso. Kinaumagahan, nakatanggap ng balita si Min-hyung tungkol sa isang na madalas bumisita kay Seo-yong sa ospital. Sa kwento ng lalaki, nalaman ni Seo-yong ang tunay na dahilan sa likod ng lahat. Ang anak ng lalaki at si Seo-yong ay magkaibigan, parehong dating modelo sa iisang kumpanya. Naisip niya na ang pagsaboy ng acid ay maaaring konektado sa kinatawan ng kumpanya. Sa patuloy na investigasyon, natuklasan ni Min-hyung na ang kinatawang ito ay nahatulan na dahil sa panggugulo sa mga modelo at kasalukuyang na ang biktima ng panggugulo ay nagpa siyang magpakamatay. Kinuwento ni Min-hyung kay Seo-yong ang resulta ng investigasyon, naniniwalang may kaugnayan din siya sa panggugulo ng kinatawan. Umaasang maikukwento niya ang totoo tungkol sa nangyari noon para maipaglaban ang hustisya para sa kanyang matalik. Habang nag-aalinlangan si Seo-yong, dumating ang babaeng ng blackmail sa ginang sa beauty hospital. Balak gamitin ang pera para manahimik at magpa-opera. Sa oras na iyon, nahuli ng mga tauhan ni Min-hyung ang babae sa akto. Kagabi lang, nakumpirma na ni Min-hyung at mga tauhan ang pagkakakilanlan niya. Natakot ang babae, sinubukang magsinungaling na ang pera ay galing sa bonus ng ginang. Ngunit ipinakita ng tauhan ang ebidensya mula sa surveillance camera na nagpapatuloy. Kagabi, palihim siyang pumasok sa kwarto ng biktima at kumuha ng, kaya nahuli ang babae. Kasabay nito, hinadlangan ni Min-hyung ang ginang. Dinala siya sa istasyon sa kasong pag-udyok sa pananakit. Sa istasyon, para protektahan ang sarili, agad umamin ang babae. Inilabas ang recorder ng usapan nila ng ginang, inamin na lahat ay utos ng ginang. Inilabas din niya ang mga sulat sa pagitan ng ginang at ng kinatawan ng kumpanya, na nagdedetalye ng plano ng mag-asawa sa krimen. Sa malinang na ebidensya, umamin ang ginang at sinabi ang totoo sa pulis. Isang taon na ang nakalipas, ginulo ng kinatawan ang isang babaeng. Nalaman nito ni Seo-yong at iniulat sa pulis para idemanda ang insidente. Pagkatapos, napakulong ang kinatawan. Para makaganti, nagpa siya ang mag-asawa na saktan si Seo-yong. Mabilis na nabunyag ng media ang masamang gawain ng mag-asawang kinatawan laban kay Seo-yong. Balita at hindi. Noon, aksidenteng nasaksihan niya ang kinatawan na nanggulo sa kaibigan niya. Kahit sa labas ay parang hindi ipinagtanggol ni Seo-yong ang kaibigan. Sa totoo lang, lihim niyang kinuhanan ng larawan ang nangyari. At ngayon, nang malaman ang pagkakakilanlan ng mastermind sa lihim na kinuha ni Seo-yong ang gunting ng nurse at itinago sa katawan. Samantala, dinala ng kasamahan ang balita tungkol sa kaso na natiling malamig ang itsura ni Jung-ae pero napansin ng kasamahan na tinitingnan niya ang larawan ng sugat sa mukha ni Seo-yong. Malinaw na nag-aalala siya sa pasyenteng ito sa loob. Pagkalabas ng opisina, nakita ni Jung-ae si Seo. May nakatagong gunting sa bulsa na ninakaw niya. Naghinala siyang gagamitin ni Seo-yong ang gunting para at pinayuhan ni Jung-ae na ang gunting ay para sa pagpapalit ng gauze, hindi makakasakit. Umaasang huwag sayangin ni Seo-yong ang oras sa walang kwentang bagay. Malungkot si Seo-yong, sinabing hindi mawawala ang peklat sa mukha niya. Maingat na sinabi ni Jung-ae na kahit hindi tuluyang mawala ang peklat, maaaring takpan ito sa pamamagitan ng skin graft. Pinayuhan niya si Seo-yong na huwag gumawa ng katangahan, hindi tulad ng gusto ng kriminal na sumuko siya sa buhay. Ang mga salita ni Jung-ae ay nagpabago kay Seo-yong. Pagkatapos, sinunod ni Seo-yong ang payo ni Jung-ae at sumailalim. Naghintay si Min-hyung sa labas ng operating room. Pataong ito, kusang nagpasalamat si Min-hyung kay Jung-ae, sinabing kahit mahuli ng pulis ang kriminal. Hindi nila maibabalik ang itsura ng biktima, pero ang pag-ira ng cosmetic surgeon siguradong nakatulong sa mga biktima sa ilang paraan. Ayon kay Min-hyung, malaki ang epekto ng pag-reconstruct sa pagbawi ng espiritu ng biktima nang gumagamot ng panlabas ng pasyente upang gumaling. Nanatiling, inilagay ni Min-hyung ang isang chocolate bar sa bulsa ni Jung-ae. Sinabing magpalakas. Di nagtagal, pagkatapos ng skin graft surgery, muling tumayo si Seo-yong sa entablado ng finals ng kompetisyon ng modelo. Sa pagkakataong ito, kahit hindi na perpekto ang punong-puno siya ng kumpiyansa at tapang na hindi pa niya naranasan, nabanggit ni Seo-yong ang payo ng cosmetic surgeon sa kanya. Dahil sa mga salitang iyon ng doktor, nagpasya siya na huwag hayaang ang kriminal ang magdesisyon sa buhay niya. Hindi na mahalaga ang peklat, gusto niyang ipakita para makita ng lahat. Tatasa, gayunpaman, nakakagulat na para bigyang pugay ang kanyang katatagan at hindi pagsuko. Isang sikat na brand ng pabango ang pumili sa kanya bilang modelo. Para kay Seo-yong, walang duda na ito ay muling pagsilang mula sa abo. Nakita ng mga tao sa ospital at istasyon ng pulis ang resulta ng kompetisyon at nagpalakpakan para. Kabilang dito, ang pinakamasaya ay si Jung-ae. Bar na bigay ni Min-hyung at may bahagyang ngiti sa labi. Hinalaang umatay sa kanyang paglalakbay pa uwi. Nadiskubre ni Jung-ae ang suspect at napigilan ito. Ngunit hindi inaasahan, hinugot ng lalaki. Kasabay nito, nakita rin ni Min-hyung si Jung-ae na hinahabol ang misteryosong tao. At tumakbo rin para habulin. Tinawag ng misteryosong tao ang pangalan ni Min-hyung pagkatapos ay tinanggal ang maskara. Sa sandaling iyon, nagulat si Min-hyung, ito pala ang kanyang kuya. Ilang taon na ang nakalipas, nang naging pulis na nagpapatrolya si Min-hyung. Ang unang kasong natanggap niya ay isang pagpatay sa isang kondo. Ang suspect sa pagpatay ay ang kanyang kuya, na kumpirma ng investigasyon. Pagkatapos gumamit ng nakakapinsalang droga, pumasok ang kuya niya sa bahay ng kapitbahay at pinatay ang isang batang babae. Dahil sa sapat na ebidensya at dating record, agad siyang inaresto. Pagkatapos maaresto, ipinangalandakan ng kuya niya na inosente siya at hiniling kay Min. Ngunit ayaw ni Min-hyung na madamay sa ganoong masamang kuya.
Sa kulungan, sinermonan niya lang ito ng ilang salita at mabilis na umalis. Ngayon, kinumpronta ni Min Hyung ang kuya kung bakit sinusundan si Jung Efi. Ipinaliwanag ng kuya na nasira ang buhay niya dahil kay Jung Efi. Noon, parang may kaugnayan si Jung Efi sa kaso niya. Hindi pinakinggan ni Min Hyung ang paliwanag ng kuya, sinubukang pusasan ito. Hindi pumayag ang kuya sa gitna ng pag-aagawan. Napigilan niya si Min Hyung at sa huli ay nakatakas. Sa oras na iyon, dumating si Jung Ei at tinanong si Min Hyung kung nakita niya ang mukha ng misteryosong tao. Pagkatapos mag-alinlangan, pinili ni Min Hyung ang manahimik. Ayaw pa rin niyang malaman ng iba ang koneksyon nila ng kuya niya. Napansin ni Jung Ei na nasugatan ang kamay ni Min Hyung sa saksak, kailangan gamutin agad. Ngunit matigas ang ulo ni Min Hyung, paulit-ulit na sinabing okay lang siya. At mabilis na umalis kahit may sugat. Pagkatapos, natuklasan ni Min Hyung ang petsa ng paglaya ng bilanggo. Kapareho ng araw na tumalon ang lalaki sa gusali. Pagkatapos, sinuri ni Jung Ei ang surveillance camera. Napansin na ang lalaking sumusunod sa kanya ay may dalang kutsilyo. Naalala niya ang sinabi ni Min Hyung. Naghinala na ang lalaki ay si Lee, ang kuya ni Min Hyung na may galit sa kanya. Siyempre, hindi alam ni Jung Ei ang relasyon ni Min Hyung at Lee. Para makumpirma, pumunta si Jung Ei sa istasyon ng pulis para tanungin ang record ng ngunit tumanggi ang pulis na ibunyag. Sa oras na iyon, tumawag si Min Hyung, hindi niya sinasadyang naiwan ang telepono sa ospital ni Jung Ei. Sinabi ni Jung Ei na kunin niya ito sa bahay niya, napilitan si Min Hyung na pumunta. Sa elevator ng gusali ni Jung Ei, nakasalubong ni Min Hyung ang isang delivery guy. Mainitin ang ulo nito, kausap ang kaibigan sa telepono. Na kung may hindi magbayad ng delivery, siguradong bibigyan niya ito ng leksyon. Noon, hindi pinansin ni Min Hyung, pero ilang sandali lang. Mula sa bahay ng kapitbahay ni Jung Ei, narinig ang sigaw ng babae. Tumakbo si Min Hyung doon, nakita ang delivery guy na tumakas, habang nasugatan ang isang lalaki sa loob. Binigyan ni Jung Ei ng first aid ang lalaki. Nasugatan ang mukha nito dahil sa pagkabangga sa salamin. Dahil gabi na, walang makitang angkop na ospital para sa... Kaya kusang nag-alok si Jung Ei na i-admit ito sa kanyang beauty hospital. Napansin ni Min Hyung ang sombrero ng delivery guy na nahulog sa bahay ng biktima. Kaya hinabol niya ito at agad na inaresto. Pagkatapos, kinuwento ng babaeng kasama ng biktima ang nangyari kay Min Hyung. Sinabi niyang magpinsan sila ng biktima. Noon, dumating ang delivery guy para maghatid. Nang ibigay niya ang bayad, nahulog ito sa sahig. Galit na galit ang delivery guy, pumasok sa bahay at nagmalabis. Para pigilan siya, nagkaroon ng gulo ang lalaki at natulak sa salamin na sugatan. Ngunit iginiit ng delivery guy na pagpasok niya, duguan na ang lahat. Sinisi ng lalaki at babae ang kanya, sinabing sila ang nagmalab. Hindi naniwala si Min Hyung sa delivery guy, natuklasan sa investigasyon na may dating record at kasalukuyang nasa probation. Sa harap ng kawalan ng tiwala ng pulis, nagmalabis na naman ang delivery guy. Kinunutan ni Min Hyung ang noo, naalala niya ang kuya niya sa delivery guy na ito. Noon, pagkatapos maaresto, nagmalabis din ang kuya niya para Samantala, inoperahan ni Jung Ei ang nasugatang lalaki. Napansin na mas malalim ang bukod dito, may pasa sa braso ng biktima, parang dulot ng ibang puwersa. Napansin ng direktor ng ospital ang kabutihan ni Jung Ei sa pasyente. Dati, 3 biktima lang ng krimen ang tinanggap ni Jung Ei para sa libreng operasyon. Ngunit ang lalaking ito ang pang-apat na. Naniniwala ang direktor na ang aksyon ni Jung Ei ay galing sa instinct ng isang doktor. Sa kabilang banda, kinuha ni Min Hyung ang salaysay ng biktima. Pareho ang kwento niya sa pinsan, sinabing dulot ito ng biglang galit ng delivery guy. Walang duda si Min Hyung sa kwento nila. Dinala ni Jung Ei si Min Hyung sa espesyal na klinika para gamutin ang sugat sa kamay niya. Sa proseso, binanggit ni Jung Ei ang lalaking sumusunod sa kanya. Sinabing may suspect na siya at hiniling kay Min Hyung na kumpirmahin kung nakalaya na ang tao. Para iwasang madiskubre ang koneksyon sa kuya, agad dinanggihan ni Min Hyung si Jung Ei. Lumipat si Jung Ei sa pagbanggit ng nasugatang lalaki ngayon, ipinakita kay Min Hyung. Ang piraso ng basag na salamin na kinuha mula sa sugat sa babae. Sa buong mukha, ang sugat sa parteng ito ang pinakamalalim, iba rin ang hugis at direksyon ng hiwa. Sa ibang sugat, naghinala si Jung Ei na ang sugat sa baba ay hindi dulot ng salamin kundi sinaksak ng iba. Mula rito, naghinala si Min Hyung sa tunay na nangyari sa kaso. Pagkatapos, pumunta sa bahay ng biktima para mangolekta ng ebidensya. Ang mga intimate na larawan ng lalaki at ng pinsan niya. Napagtanto na hindi normal ang relasyon nila. Samantala, matagumpay ang operasyon ng lalaking nasugatan ng salamin. Ilang araw pagkatapos, tinanong ng pinsan ang tungkol sa sertipiko. Ayon sa regulasyon, kailangang suriin ng doktor ang sugat ng krimen at isulat ito sa sertipiko para isumite sa pulis. Parang sobrang curious ang pinsan sa laman ng sertipiko, pero hindi sumagot si Jung Ei. Natuklasan din ng tauhan ni Min Hyung ang isang kahina-hinalang bat. Ipinakita ng surveillance camera ng gusali na mula nang lumipat. Hindi pa kailanman lumabas ng bahay ang lalaking nasugatan. Bukod dito, pagkatapos makipag-ugnayan sa pamilya niya, nawala siyang kamag-anak sa Seoul. Samantala, natuklasan ni Jung Ei na may naka-install na listening device sa naalala niya ang lalaking nasugatan ng salamin na kusang pumunta sa opisina niya. Naghinala rin si Jung Ei. Bukod dito, nakita ni Jung Ei ang isang pasyenteng nagpa-opera ng ibis na nagtatago sa pinto. Sa usapan ng lalaking nasugatan ng salamin at ng pinsan niya, sinabi nito kay Jung Ei na magkaklase sila ng lalaking nasugatan ng salamin. Ang tinutukoy na magpinsan ay hindi talaga magpinsan, kundi isang intern teacher sa eskwela noon. At may hindi nararapat na relasyon sa lalaking nasugatan ng salamin. Nang hapon na iyon, pagkatapos ma-discharge ang lalaking nasugatan ng salamin, mag-isa si Min Hyung na pumunta sa bahay nila ng pinsan niya. Dahil pinaghihinalaan ang pinsan na nagsinungaling, kailangang dalhin siya ni Min Hyung sa istasyon para imbestigahan. Sa gitna ng panggigipit, napilitan ang pinsan na sabihin kay Min Hyung ang tunay na relasyon nila ng lalaki at ang katotohanan tungkol sa araw ng insidente. Lumabas na hawak ng lalaki ang sensitibong video niya. Nang magmungkahi siya ng hiwalayan, ginamit nito ang video para takutin siya. Nang araw na iyon, nagkaroon sila ng gulo dahil dito. Sa gitna ng pag-aagawan, aksidenteng nabangga ng lalaki. Para maiwasang kumalat ang video, sinisi niya ang delivery guy. Bukod dito, malapit na ang pagsusulit para sa pagtuturo, kaya para mapanatili ang trabaho. Napilitan siyang itago ang relasyon sa estudyante. Kahit paulit-ulit niyang sinabing biktima rin siya.
desidido pa rin si Min Hyung na dalhin siya para imbestigahan. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang tono niya, mula sa kawawa ay naging malamig at hindi pinansin ni Min Hyung pero biglang sinugod siya ng lalaki mula sa likod at hinampas hanggang nawala ng Pagkatapos, kinuha ng pinsan ang kutsilyo, ibinigay sa lalaki at hiniling na patayin si Min Hyung. Sa tamang oras, tumunog ang doorbell, dumating si Jung AC. Kamakailan lang nalaman niya mula sa pasyenteng nagpa-opera ng ED. Nakilalang kilala ang pamilya ng pinsan. Sobrang kapritsosa at mayabang siya. Dati, isang estudyante ang kumalat ng chismis tungkol sa relasyon nila ng lalaki. Pagkatapos, ang estudyanteng iyon ay namatay dahil nahulog mula sa mataas. Pagkatapos ng insidente, may chismis na siya at ang lalaki. Ang tumawag sa estudyante sa rooftop at itinulak ito. Nang makitang nag-aalinlangan ang lalaki, sinampal siya ng pinsan at sinabing gawin ito tulad ng dati. Na itinulak ang nahulog. Sa labas, napagtanto ni Jung Ee ang panganib, hinampas niya ng malakas sa loob. Ang kutsilyo sa kamay ng lalaki ay malapit ng tumama kay Min Hyung. Sa kabutihang palad, sa oras na iyon, napasok ni Jung Ee ang pinto at nagising si Min Hyung. Sa sandaling iyon, sinubukan ng pinsan na isisi ang lahat sa lalaki. Pero hindi niya inaasahan na bago pumasok, binuksan na ni Min Hyung ang recorder ng telepon. Lahat ng sinabi niya ay malinaw na naitala. Nang makitang nabunyag ang lahat, napilitan siyang umamin ng totoo. Lumabas na noon, nagkaroon sila ng gulo ng lalaki. Sa pag-aagawan, aksidenteng natulak siya sa salamin. Pagkatapos masugatan ang lalaki, patuloy pa rin siyang malupit dito. Sa oras na iyon, kumatok ang delivery guy, kaya sinamantala niya itong sisihin. Kinumpirma ng susunod na investigasyon na matagal nang minamanipula niya ang isip ng lalaki. Kahit ikinulong pa siya sa bahay niya. Sa malinaw na ebidensya, pinalaya ang delivery guy na naagrabyado ni Min Hyung. Humingi ng tawad si Min Hyung, pero naunawaan ng delivery guy na ang pagtrato sa kanya bilang suspect. Hindi dahil sa maling proseso, kundi dahil hindi siya pinakinggan mula umpisa. Dahil lang may dating record siya. Tama, may prejudice si Min Hyung sa mga may record, at ang dahilan ay ang kuya niya. Noong gabing iyon, umuwi si Min Hyung at tinanong ang nanay kung saan pumunta ang kuya ng makalaya. Narinig ito, kinuha ng nanay ang credit card statement ng anak noong araw na iyon. Hindi tulad ni Min Hyung, naniniwala pa rin ang nanay na hindi pumatay ang anak. Gayunpaman, kahit sinabi ito ng nanay, hindi pa rin maalis ni Min Hyung ang duda sa kuya. Para makumpirma kung ang kuya ang pumatay sa lalaking tumalon. Sinuri ni Min Hyung ang dashcam ng taxi. Natuklasan na noong gabing namatay ang lalaki, bumaba nga ang kuya sa kondo ng biktima. Dala ang kaba at hinala, pumasok si Min Hyung sa isang udon shop para magpahinga. Sa oras na iyon, dumating si Jung AC, regular din siyang customer dito. Tinanong ni Jung AC si Min Hyung kung natukoy na ba ang sumusunod sa kanya. Sinungaling pa rin si Min Hyung na hindi pa, ayaw pa rin niyang malaman ng iba ang koneksyon nila ng kuya na pumatay. Balik tanong ni Min Hyung kay Jung AC kung bakit gustong-gusto niyang malaman ang tungkol sa sumusunod. Hindi inaasahan, sinabi ni Jung AC ng diretsyo na ang taong ito ang pumatay sa kasintahan niya pito. Tama, ang batang babaeng pinaghihinala ang pinatay ng kuya ni Min Hyung ay ang nobya ni Jung AC na malapit ng pakasalan. Tinanong ulit ni Min Hyung si Jung AC kung balak niyang maghiganti kay Lee. Umiling si Jung AC, sa halip, nag-aalala siya na si Lee dahil sa galit sa kanya, ang pumatay sa lalaking to. Pinuto ni Min Hyung ang sinabi ni Jung AC. Sinabing si Lee ang tunay na mali. Na walang basihan ang pagsisi kay Jung AC bilang nobyo ng biktima. Wala siyang ginawang mali kaya hindi kailangan. Pagkasabi nito, uminom si Min Hyung ng kalahating baso ng alak. Naalala nito ni Jung AC ang dating kasintahan. Tuwing umiinom ng alak, kalahati lang din ang kanyang iniinom. Noong gabing iyon, sa parking lot, nakita ni Jung AC na pininturahan ng siya ang pumatay ang sasakyan niya. Sa oras na iyon, tumawag ang kaibigang abogado, tinulungan niya si Jung AC na imbestigahan si Lee. Nalaman, habang nasa kulungan, palagi itong umaangal na inosente. Sinabing dahil, kaya hindi siya naimbestigahan ng tama. Sa pagkakataong ito, natuklasan ng abogado ang tirahan ni Lee. Mabilis pumunta si Jung AC doon, nakita rin si Min Hyung. Akala pa rin ni Min Hyung na maghihiganti si Jung AC, pero sinabi ni Jung AC, naghihinala siyang hindi si Lee ang tunay na pumatay sa kasintahan niya. Kaya kailangang malaman ang totoo. Bukod dito, tinanong ni Jung AC ang progreso ng investigasyon sa kaso ng lalaking tumalon. Gusto niyang malaman kung may kaugnayan si Lee sa kaso. Natakot si Min Hyung, sinungaling pa rin na hindi pa nakumpirma ang puntong ito. Pero sa totoo lang, kamakailan lang nakipagkita si Min Hyung sa anak ng lalaking tumalon. Natagpuan ng anak ang isang keychain sa balkonahe ng bahay. Akala niya ito ang alaala ng ama kaya itinago niya. Pagkatapos, napansin na may nakaukit na pangalan ng isang asosasyon ng dati nakulong ang lalaki at ang asosasyong ito ng doktor ay maaaring organisasyon na bumisita sa kulungan para sa charity work. Bukod dito, magkasama sa iisang kulungan si Lee at ang lalaking tumalon. Ang daming pagkakataon na ito ay lalong nagpaduda kay Min Hyung sa kuya niya. Sa kasamaang palad, ang iba pang fingerprints sa keychain na aksidenteng nabura ng anak ng biktima. Kaya nagplano si Min Hyung na mag-imbestiga mula sa asosasyon ng doktor. Pagkatapos, natagpuan ang nagtatag nito, isang babaeng doktor. Tinanong ni Min Hyung ang doktor kung naaalala niya si Lee. Hindi inaasahan na nang makita si Lee, binanggit ng doktor ang kasintahan ni Jung A. Lumabas na ang doktor ay ang nanay ni Jung A. Nalaman niya. Ang impormasyong ito, hindi na nagtanong pa si Min Hyung at mabilis na nagpaal. Pagkaalis ni Min Hyung, sinuri ng nanay ni Jung A ang mga larawan ng alaala ng bumisita ang asosasyon sa kulungan. Natuklasan na parehong nasa larawan si Lee at ang lalaking tumalon. Malinaw na magkakilala sila. Bago pa matuklasan ang totoo, nakipagkita si Min Hyung sa kapitbahay ng lalaking tumalon. Nang araw na iyon, personal niyang nasaksihan ang suspect na pumatay sa Patuloy na nagtanong si Min Hyung, sinubukang paalalahanan ang kapitbahay ng iba pang detalye. Pero sa kasamaang palad, masyadong madilim, bukod sa isang anino, wala siyang nakita. Samantala, hinila ni Han, ang kasamahan at matalik na kaibigan, si Jung A. Ngunit malamig ang relasyon ni na Jung A at ng kanyang nanay. Sinisi ng nanay si Jung A na lubog sa nakaraan, laging naaalala ang isang taong wala na. Pero hindi ganoon ang tingin ni Jung A. Sa puso niya, kahit 7 taon na ang nakalipas. Ang kasintahan ay laging nasa pinakamalalim na bahagi. Bukod dito, balak ni Jung A na pumunta sa ibang bansa bilang partner doktor para sa isang proyekto. Prangkang sinabi ng direktor na ang ginagawa ni Jung A ay pagtakas. Umaasang harapin niya ang sakit sa loob imbes na magpanggap na walang problema.
Pero ayaw ni Jung Ae-hee na malungkot, hindi niya balak kalimutan. At hindi rin niya kayang kalimutan ang mga alaala ng Pagkatapos makipagkita sa nanay, muling nagsanay si Jung Ae-hee ng espada sa isip niya, ang aksidente sa sasakyan niya at ang pagkamatay ng kasintahan 7 taon na. Noong taong iyon, nang magising siya pagkatapos ng aksidente, ang unang tanong ni Jung Ae-hee ay nasaan, at nang maaresto si Lee bilang suspect, hindi napigilan ni Jung Ae-hee ang galit sa loob. Paulit-ulit na tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Hangat ngayon, hindi makalimutan ni Jung Ae-hee ang imahe ng kasintahan na sinusukat ang wedding dress noong araw na iyon. Sa oras na iyon, dumating si Han para iulat kay Jung Ae-hee na hinintay ng gusto ni Min Hyung si Lee, at nakumpirma na magkaibigan sa kulungan sina Lee at ang lalaking tumalon. Sa nakalipas na panahon, napansin ni Han ang ugali ni Min Hyung, hinulaan na ang pagkamatay ng lalaki, at mula rito, napagtanto ni Jung Ae-hee na alam ni Min Hyung ang koneksyon ng dalawa pero itinago ito sa kanya. Kaya noong gabing iyon, pumunta ulit si Jung Ae-hee sa bahay ni Lee, sinira ang lock, natagpuan na puno ng balita ang bahay ni Lee tungkol sa pagpatay sa kasintahan niya 7 taon na ang nakalipas. Ang mas nagpagulat kay Jung Ae-hee ay ang mga larawan ni Min Hyung sa dingding. Dati, nalaman ng kaibigang abogado na may kapatid na babae si Lee, na pulis, kasama ang kamakailang ugali ni Min Hyung. Nahulaan ni Jung Ae-hee ang relasyon ni Min Hyung at Lee. Samantala, napansin ni Min Hyung sa telepono ang sensor ng pinto na inilagay niya sa bahay ng kuya niya ay gumalap. Naisip na baka umuwi na ang kuya, kaya agad siyang tumakbo doon. Hindi inaasahan na makikita si Jung Ae-hee. Sinabi ni Jung Ae-hee ang relasyong magkapatid ni Min Hyung at Lee. Naghinala na sinubukan ni Min Hyung itago ang katotohanan. Sinubukang ipaliwanag ni Min Hyung na itinago niya nga kay Jung Ae-hee, pero hindi kailanman. Dahil ang suspect ay kuya niya kaya itinago ang lahat. Hindi pinakinggan ni Jung Ae-hee ang paliwanag, hiniling kay Min Hyung na hanapin ang katotohanan. Hanapin si Lee, sa oras na iyon, nakatanggap si Min Hyung ng mensahe mula sa kapitbahay na nakasaksi. Sinabing ang pumatay na nakita niya noon ay nasa bahay niya ngayon. Napagtanto ang panganib, mabilis tumakbo si Min Hyung doon. Ilang sandali bago iyon, dumating ang anak ng lalaking tumalon sa kapitbahay para magkwentuhan. Pagkatapos uminom ng kaunting alak, nakatulog ang dalaga sa sofa. Hindi inaasahan na nakita ng kapitbahay ang isang tao na lihim na pumasok sa bahay niya. Ang paraan ng paglalakad nito ay katulad ng pumatay na nakita niya noon. At ngayon, parang napagkamala ng pumatay ang dalaga sa sofa bilang kapitbahay. Hawak ang kutsilyo, nagkagipit-gipit ang sitwasyon pagdating sa pinangyarihan. Gayunpaman, sa gulat, parang lumitaw kay Jung Ae-hee ang imahe ng kasintahan. Nang mamatay, napapalibutan siya ng maraming petals ng rosas. Sa paulit-ulit na tawag ni Min Hyung, nagising si Jung Ae-hee. Sa harap, ang anak ng lalaking tumalon ay malubhang nasaksak ng misteryosong tao. Mabilis na binigyan ni Jung Ae-hee ng first aid ang dalaga at dinala sa ambulan. Sumama rin siya sa sasakyan para gamutin ang sugat niya. Hindi inaasahan, may aksidente sa unahan, napilitan ang ambulansya na dumaan sa Sa oras na iyon, biglang tumigil ang puso ng dalaga, lubhang mapanganib ang agad na nagsipilay si Jung Ae-hee. Sa kabutihang palad, sa huling sandali, nailigtas niya ito mula sa kamatayan. Dahil kulang sa dugo ang sasakyan at pareho ang blood type nila ng dalaga. Walang salitang hinintay, agad nagbigay ng dugo si Jung Ae-hee sa kanya mabilis na dinala ang dalaga sa ospital. Hinintay ni Jung Ae-hee sa labas ng operating room ang resulta. Sa kabutihang palad, dahil sa tamang oras ng pagtulong, nailigtas ang buhay niya, pero kailangang operahan ang nerves. Gayunpaman, hindi kaya ng ospital na ito ang operasyon. At kung ililipat sa ibang ospital, hindi naabot ang oras. Imungkahi ng doktor na kilala si Jung Ae-hee na ipagpatuloy niya ang operasyon. Pagkatapos mag-isip sandali, pumayag si Jung Ae-hee dahil dati naman siyang surgeon. Noong gabing iyon, inilipat ang dalaga sa beauty hospital kung saan nagtatrabaho si Jung. Habang nakatutok si Jung Ae-hee sa operasyon, iniimbestigahan ni Min Hyung ang kaso. Sa gulo, nakuhanan ng kapitbahay ng larawan ang pag-atake ng misteryosong tao. Sa kasamaang palad, masyadong malabo ang larawan para makilala ang mukha, pero kita na ng lumaban. Parang nakalmot ng dalaga ang kamay ng pumatay. Nagplano si Min Hyung na kumuha ng Ae-hee ng kriminal mula sa kamay ng dalaga. Kasabay nito, natuklasan sa investigasyon na si Lee ay nakita sa isang convenience store ngayong gabi. Ngunit nang dumating si Min Hyung doon, umalis na ito. Pagkatapos ng operasyon, kinumpronta ni Jung Ae-hee si Min Hyung kung ginawa ito ni Lee para maghiganti sa kanya. Hindi masagot ni Min Hyung, pareho silang hindi maintindihan ang sitwasyon ngayon. Hindi rin niya maintindihan kung bakit ganito ang trato ng kuya niya kay Jung Ae-hee. Noong gabing iyon, parehong maraming iniisip sina Jung Ae-hee at Min. Naalala ni Jung Ae-hee ang mga dokumento at larawan tungkol sa kanya na nakadikit. Muling pumunta si Min Hyung sa bahay ng kuya niya para mag-imbestiga mag-isa. Curious kung ano ang plano ng kuya niya. Kinaumagahan, nagising ang dalaga pagkatapos ng Gayunpaman, marahil dahil sa nakakabahalang karanasan, pansamantala siyang hindi makakaalala ang mukha ng misteryosong tao na sumaksak sa kanya kagabi. Hinanap ni Jung Ae-hee ang balita tungkol kay Lee online. Balak gamitin ang larawan sa balita para ipakita sa dalaga at kumpirmahin kung si Lee nga ang pumatay kagabi. Pinigilan siya ng kasamahan, sinabing ang nasugatang dalaga ay kusang humaharang sa alaala. Sa oras na ito, wag nang lagyan ng asin ang sugat niya. Sinabi ni Jung Ae-hee sa kasamahan ang kanyang pagkakalito, kung ang layunin ni Lee ay maghiganti sa kanya. Dapat direktahan na siyang sinaktan, bakit tumakbo pa at sinaktan ang inosente? Siyempre, hindi rin masagot ng kasamahan ang dahilan. Hindi rin maintindihan ng superior ni Min Hyung ang bagay na ito. Si Lee ang pumatay sa kasintahan ni Jung Ae-hee 7 taon na ang Bakit galit na galit siya sa kasintahan ng biktima na si Jung Ae-hee? Kung galit na siya kay Jung Ae-hee, bakit sinaktan pa ang iba? Tungkol dito, natuklasan ni Min Hyung sa investigasyon na 7 taon na ang nakalipas nang nagkaroon sila ng gulo ni Jung Ae-hee. Dahil dito, nabunyag ang itsura at personal na impormasyon ni Lee. Kahit na tinagurian siyang pumatay na kinamumuhian ng lahat. Naisip ni Min Hyung na ito ang dahilan kung bakit galit na galit si Lee kay Jung Ae-hee. Pagkatapos malaman ang relasyong magkapatid ni Lee at Min Hyung, hiniling ng superior na umalis siya sa investigasyon ng kasong ito. Si Jung Ae-hee ay patuloy pa ring nag-iisip tungkol sa motibo at nakipag-ugnayan na siya sa isang kaibigang abog. Hiniling niya rito na alamin ang progreso ng investigasyon sa kaso ni
Kailangan niyang malaman kung bakit si Lee, nakakalabas lang ng kulungan, ay nagdulot agad ng gulo. Samantala, kahit pinayuhan ng superior na umatras sa investigasyon, lihim pa rin itong sinisiyasat ni Min Hyung. Dinala niya pa uwi ang ilang libro mula sa bahay ng kuya niya na tuklat, na puro mga libro tungkol sa proseso ng paglilitis ng kaso. Napagtanto ni Min Hyung na parang nangolekta ng ebidensya ang kuya niya para humiling ng muling paglilitis at linisin ang pangalan. Mula rito, naghinala si Min Hyung na ang layunin ng kuya niya sa paglapit kay Jung Ae ay marahil hindi kundi para kumpirmahin ang isang bagay kay Jung Ae. Inilabas na ang warrant of arrest para kay. Nang araw na iyon, magkasunod na pumunta sina Jung Ae at Min Hyung sa bahay. Ngunit sa kasamaang palad, nabalitaan na ito ni Lee at noong gabing iyon, nag-abang si Jung Ae sa baba ng bahay ni Lee. Sa oras na iyon, tumawag ang ospital na may emergency surgery at hiniling kay Jung Ae na bumalik. Napilitan si Jung Ae na bumalik sa ospital. Ang pasyenteng emergency ngayong gabi ay isang sikat na babaeng kakagawa lang ng butt augmentation niya, pero dahil nagmadali siyang mag-shoot ng nadulas ang implant sa loob. Gayunpaman, sa konsultasyon, parang wala sa sarili si Jung Ae. Mabilis na ipinaliwanag ang sitwasyon sa artista at umalis sa consultation room. Sa oras na iyon, tumawag ang kaibigang abogado at sinabi kay Jung Ae ang isang ngayong gabi, pumunta si Lee sa law office. Umaasang matutulungan siya ng abogado na manalo sa muling paglilitis. Para mabayaran ang abogado, nagtrabaho si Lee sa casino. Ayon sa utos ng superior, sinadya niyang sirain ang laro ng mga malapit ng manalo. Hiniling ni Jung Ae sa abogado na patagalin ang oras. Gusto niyang makipagkit. Bago umalis sa ospital, ipinaliwanag ni Jung Ae ang sitwasyon ng sa manager ng babaeng artista. Ngunit iginiit ng artista na gusto niyang operahan ngayong gabi. Napilitan si Jung Ae na manatili sa ospital. Pagkatapos mabilis na tapusin ang preliminary surgery, muling kinontak ni Jung Ae ang abogado para alamin ang sitwasyon. Nakakuha na ng maraming impormasyon ang abogado mula sa pahayag ni Lee. Iginiit ni Lee na 7 taon na ang nakalipas nang gabing nangyari ang kaso, kahit gumamit siya ng nakakapinsala. Siguradong hindi niya pinatay ang kasintahan ni Jung Ae sa katabing bahay. Kahit sinabi pa ni Lee na noong gabing iyon, nakita niya ang isang tao na mabilisang tumakas mula sa bahay ng naghinala si Jung Ae na ito ang tunay na pumatay. Siyempre, hindi sinabi ng abogado kay Jung Ae kung sino ang tinutukoy ni Lee. Hindi napigilan ni Jung Ae ang pagkamausisa, mabilis na nagmaneho palayo sa ospital. Ngunit pagkaalis ni Jung Ae, biglang bumaba ang oxygen level ng artista, nahirapan siyang huminga. Tumawag ang direktor kay Jung Ae, pero dahil nagmamaneho, hindi niya nasagot. Sa kagipitan, pumasok ang kasamahan sa operating room sa halip ni Jung Ae. Samantala, dumating si Jung Ae sa harap ng istasyon ng pulis. Nakita si Min Hyung na humahatak ng team patungo. Sinundan agad ni Jung Ae ang sasakyan ni Min Hyung. Dumating si Min Hyung sa isang construction site, pero hindi nakita ang anino ni Lee. Gayunpaman, nang akmang tataka si Lee, naharang siya ni Jung Ae. Diretsong tinanong ni Jung Ae si Lee kung bakit siya ang target. Sumagot si Lee na hindi siya ang pumatay sa kasintahan ni Jung Ae. Sa totoo lang, 7 taon siyang nakulong pero hindi pa rin niya maintindihan ang motibo ng pagpatay. Kahit sinabi pa ni Lee kay Jung Ae na noong gabing iyon nang pumasok siya sa bahay ng kasintahan, nakahandusay na ito sa dugo. Bukod dito, naisip ni Lee na 7 taon na ang nakalipas nang ma-escort siya, ang gulo nila ni Jung Ae. At ang pagsisi sa kanya ng pagpatay ay para ilipat sa kanya ang kasalanan. Biglang naunawaan ni Jung Ae ang sinabi ni Lee na ang tunay na pumatay sa kasintahan ay si Jung Ae mismo. Sa pag-iisip nito, biglang naalala ni Jung Ae ang gabing nangyari ang kaso. Noon, parang nakita niya mismo ang kasintahan na duguan ang buong katawan. Nakahandusay ng walang galaw at parang puno ng dugo ang kamay niya. Habang nag-aaway ang dalawa, dumating si Min Hyung kasama ang team para arestuhin si Lee bilang suspect sa pananakit sa anak ng lalaking tumalon. Kahit ayaw maniwala, ang mga sinabi ni Lee ay nagpasimula ng pagdududa kay Jung Ae. Pumunta siya sa bar para uminom at makalimutan. Dinala siya ng kasamahan pa uwi, sinabi ni Jung Ae sa kasamahan na naalala niya ang huling imahe ng kasintahan. Nagtaka ang kasamahan. Nang araw ng insidente, na-aksidente si Jung Ae sa daan patungo sa bahay ng kasintahan. At 3 araw bago siya nagising. Paano niya makikita ang huling anyo ng kasintahan nang mamatay ito? Nag-alala si Jung Ae sa loob, tinanong ang kasamahan tungkol sa detalye ng aksidente noon. Pero sa kasamaang palad, nasa ibang bansa ang kasamahan noon kaya hindi. Pinayuhan ng kasamahan si Jung Ae na mabilis na bago pa madamay ulit sa gulo kay Lee. Hiniling din ng direktor ng beauty hospital na pumunta si Jung Ae sa ibang bansa sa susunod na linggo. May dala pang mga aprobadong dokumento ng proyekto. Ang dahilan ng direktor ay ang pag-iwan ni Jung Ae sa gitna ng operasyon ay irresponsable. Kailangan niyang pumunta sa ibang bansa para maayos ang estado ng isip. Nang araw na iyon, muling pumunta ang artistang nagpa-butt augmentation sa ospital. Sinisi niya si Jung Ae dahil sa personal na dahilan ay iniwan ang pasyente. Kahapon, sa gitna ng operasyon kung hindi, natuklasan ng direktor at kasamahan na may asthma siya at agad na nilapatan ng lupa. Baka namatay na siya sa operating table. Pero sa totoo lang, ang pagsisi ng artista kay Jung Ae ngayon ay isang drama na inayos ng direktor para makonsensya si Jung Ae sa pasyente. Epektibo nga ang paraan ng direktor. Mabilis na nagpadala si Jung Ae ng mensahe na nangakong tatapusin ang trabaho sa ospital. Bukod dito, ang nag-aproba kay Jung Ae bilang partner doctor sa ibang bansa ay ang nanay niya para mabilis na makatakas ang anak sa gulo. Hindi nagdalawa. Nagamitin ang koneksyon ng presidente ng Medical Association para matagumpay na Samantala, pagkatapos maaresto, nanahimik si Lee sa harap ng pulis. Sa totoo lang, nang gabing nangyari ang kaso, nakakita nga si Lee ng isang tao na tumakas mula sa katabing bahay. Nakita niyang bukas ang pinto ng babae, kaya sa kalagayan ng lasing sa droga, pumasok siya at nakita ang babaeng patay na. Sa gulat, hinawakan niya ang kutsilyong may dugo, kaya siya naging suspect. Ngayon, ikinuwento ni Lee ang lahat kay Min Hyung, umaasang tatanungin niya si Jung Ae. Ngunit hindi naniwala si Min Hyung sa kuya niya, sa ebidensya lang siya naniniwala. Pero mabilis na natagpuan ni Min Hyung ang kahina-hinalang punto sa ulat ng kaso noon na tuklasan. Na isa sa mga pulis na nag-imbestiga ay ang kasalukuyang superior niya. Noong gabing iyon, kinompronta ni Min Hyung ang superior kung bakit sa ulat ng investigasyon, ang tanging kulang ay ang bahagi tungkol sa kasintahan ng Kinwestiyon ni Min Hyung ang galaw ni Jung Ae ng araw ng insidente. Sumagot ang superior na noon na aksidente si Jung Ae at nawala ng malay.
Gayunpaman, patuloy na naglalahad ng duda si Min Hyung na sa totoo lang, walang anumang dokumento na nagpapatunay sa aksidente ng sasakyan. Ibig sabihin, hindi malinaw ang lahat ng impormasyon tungkol sa oras, lugar, at driver na nagdulot. Hindi sinagot ng superior ang tanong ni Min Hyung, bagkus binago ang usapan. Pinapaalalahanan si Min Hyung na bilang kapatid ng suspect na si Lee, huwag kalimutan ang kanyang posisyon. Pagkatapos, natuklasan sa investigasyon na nang atakihin ang dalaga, nakikipag-away si Lee sa may surveillance camera at mga saksi na nagpapatunay. Bukod dito, ang resulta ng CT test mula sa gasgas sa ilalim ng kuko ng dalaga. Hindi rin tumugma kay Lee, kaya pinalaya si Lee. Hinabol siya ni Min Hyung palabas, ikinuwento ang tungkol sa aksidente ni Jung A noon. Ngunit tinanong ni Lee ang duda sa puso ni Min Hyung kung kailan nangyari ang aksidenteng iyon. Bago o pagkatapos mamatay ang kasintahan, may konkretong ebidensya ba? Nagpapatunay na totoong nangyari ang aksidenteng iyon. Sa mga tanong ng kuya niya, pansamantalang hindi makasagot si Min Hyung. Sa oras na iyon, dumating si Jung A sa istasyon ng pulis, tinanong ang koneksyon ni Lee, ang lalaking tumalo, at ang anak nito sa dalawang kaso. Sumagot si Min Hyung na sa ngayon, walang ebidensyang natagpuan na nagpapatunay na may kaugnayan si Lee sa mga Mula rito, napagpasyahan ni Jung A na parang hindi talaga para maghiganti ang paglapit ni Lee sa kanya. Ipinarating ni Min Hyung kay Jung A ang kanyang duda tungkol sa aksidenteng iyon. Lalo na't ang oras at lugar ng aksidente ay hindi talaga matunton. Noong gabing iyon, nag-ayos ang mga kasamahan ng farewell party para kay Jung A. Pero sa oras na iyon, naalala ni Jung A ang sinabi ni Min Hyung, puno ng iniisip habang bumalik sa May kamag-anak ng pasyente na naghihintay kay Jung A sa ospital. Sinabi ng babae na 7 taon na ang nakalipas, na iligtas ni Jung A ang kuya niyang naaks. Ngayon, pumunta siya para magpasalamat bago siya umalis patungong ibang. Nagkataon, ang gabing nailigtas ni Jung A ang tao ay ang gabing nasaktan ang kasintahan. Ikinuwento ng babae na pagkatapos ng emergency, nakita niyang tinawag ni Jung A ang pangalan ng kasintahan sa telepono habang mabilis na tumakbo pala. Muntik nang magka-aksidente. Tama, muntik lang magka-aksidente, hindi talaga na aksidente. Ang sinabi ng babae ay lubos na nagpagulat kay Jung A. Noong gabing iyon, hindi siya dumalo sa farewell party. Pumunta siya sa ospital kung hinanap ang record ng emergency patient na tinanggap niya noong gabing nangyari ang kaso. Habang hinahanap ang record, narinig ni Jung A ang tauhan sa ospital na lihim na tumawag sa nanay niya. Sinabing hindi talaga sasabihin kay Jung A ang isang bagay. Pumunta si Jung A kay nanay sa ospital. Naginalang ginawa ng nanay ang hindi totoong aksidente para protektahan siya. Nakita ang kaba ng nanay at ang matigas na pagtangging magsalita. Noong taong iyon, lalong lumakas ang hinala ni Jung A. Kahit naisip pa na sinungaling ang nanay sa pulis. Hiniling niya sa nanay na sabihin ang eksaktong oras at lugar ng aksidente. Noong taong iyon, tumanggi pa rin ang nanay na magsalita. Galit na umalis si Jung A. Pero pagkabalik sa beauty hospital, biglang nagpasya si Jung A. Nagagawin niya ang facial reconstruction surgery para sa anak ng lalaking tumad. Kaya't ang plano niyang pagpunta sa ibang bansa ay kailangang maanta. Malinaw na gusto ni Jung A na malaman ang katotohanan noong tao. Samantala, natagpuan ni Min Hyung ang isa pang criminal police na kasama sa investigasyon noon. Ayon sa ulat ng kaso tungkol sa aksidente ni Jung A, ang tanging naitala ay salaysay ng nanay niya. Bilang saksi, ayon sa pulis, may kakaiba nga sa bagay na ito. Noon, natuklasan ng investigasyon na nang gabing nangyari ang kaso, na aksidente nga si Jung. Sinabi ng nanay ni Jung A sa pulis na naaksidente ang anak sa harap ng ospital kung saan siya Pero ang lokasyon ng aksidente sa rescue record ay ibang-iba. Samantala, dumating ang isang dating tauhan sa ospital para makipagkita kay. Inihayag ang tunay na lugar kung saan naaksidente si Jung A noon, hindi sa harap ng ospital, kundi malapit sa kondo kung saan nasaktan ang kasinta. Malinaw na noong gabing iyon, pumunta si Jung A sa bahay ng Naalala ang sinabi ni Lee at ng nanay, parang lumitaw kay Jung A ang imahe ng sarili niyang duguan. Sa oras na iyon, tumawag si Lee, sinabing puntahan siya at tutulungan siyang maalala kung ano ang ginawa niya noong gabing iyon. Ilang oras bago iyon, binugbog si Lee ng mga tao mula sa kasino. Ang leader ng kasino na may relo ay nagpaalala kay Lee na 7 taon na ang nakalipas nang gabing nangyari ang kaso. Nakita niya ang isang relo sa lugar kung saan nasaktan ang kasintahan ni Jung A. Kaya bumalik si Lee sa bahay para hanapin ang relong itinago niya noon. Pagkakuha ng relo, tinawagan ni Lee ang kapatid na si Min Hyung. Idineklarang patutunayan niya kay Min Hyung na si Jung A ang tunay na pumatay. Sa oras na iyon, lalong naging malinaw ang alaala ni Lee. Naalala na ang umalis sa bahay ng kasintahan noong gabi ay si Jung A na duguan. Noong gabing iyon, dumating si Min Hyung sa bahay ni Lee. Nakita ang sasakyan ni Jung A na mabilis na tumakbo si Min Hyung sa bahay ng kuya, pero nakita niyang nakahandusay na ito sa dugo. Sa tabi ay si Jung A na duguan ang mga kamay. Noong gabing iyon, dinala si Lee sa emergency. Dumating din ang natuklasan ng investigasyon na parang pamilyar ang pumatay sa bahay ni Lee. Naghinala ang tauhan kay Jung A dahil kagabi, tinawagan siya ni Lee. Mula rito, nalaman ni Jung A na siya ang tumakas mula sa bahay ng kasintahan nang gabing nasaktan ito. Sa harap ng tanong ng pulis, ipinaliwanag ni Jung A na kagabi, pagkapasok sa bahay ni Lee. Narinig niya ang yabag ng isang tao na mabilis na tumakas. Iyon ang totoo, kagabi. Nang dumating si Jung A kay Lee, natuklasan niyang inatake na ito. Hindi naniwala ang pulis kay Jung A. Sa kabutihang palad, dumating ang kaibigang abogado. May dalang ebidensya na nagpapatunay ng kanyang kawalang Inilabas ng abogado ang recording ang tawag nila ni Lee kagabi, ipinakita na. Habang kausap ni Lee ang abogado, may kumatok sa pinto. Noon, naitala ng surveillance camera na nagmamaneho si Jung A sa daan. Pagkatapos mapalaya si Jung A, pumunta si Min Hyung sa bahay ng kuya para mag-imbit. Tinaya niya na dumating ang pumatay 15 minuto bago si Jung A. Sa oras na iyon, inatake ang kuya niya at tumakas. Bukod dito, natuklasan ni Min Hyung ang isang escape route sa rooftop ng bahay ng kuya na maiiwasan ang pagkakakita ng iba. Habang nag-imbestiga, dumating si Jung A. Sinabi kay Min Hyung na may dugo sa piraso ng bakal sa dingding. Maaaring nadulas ang pumatay habang tumakas. Napansin ni Min Hyung ang kaba ni Jung A. Malinaw na pagkatapos marinig ang sinabi ni Lee. Nag-aalala siya na may kaugnayan siya sa pagkamatay ng kasintahan. Nang araw na iyon, dumating ang isang lalaki sa ospital para magpakonsulta tungkol sa nasugatan ang mukha niya dahil sa aksidente. Nawala ang alaala niya bago ang aksidente. Pero isang beses, nang makita ang isang larawan, unti-unting bumalik ang nakabaon niyang alaala. Naghinala siya na ang sugat niya ay hindi dulot ng aksidente.
Kahit na pinaghihinalaan pa na ang mukha ng tao, sa larawan ang tunay niyang mukha. Ilang araw pagkatapos, bumalik siya sa ospital. Sinabing gusto niya para maibalik ang mukha sa larawan. Lumabas na nahanap niya ang sertipiko ng operasyon pagkatapos ng aksidente. Natuklasan na ang mukha lang niya ang inoperahan. Kung totoong na-aksidente siya sa sasakyan, dapat buong katawan niya ang nasugatan. Sa oras na iyon, mabilis na dumating ang kuya niya, pinigilan ang kapatid na magpa-opera. Sa harap ng katigasan ng loob ng kapatid, sinabi na ng kuya ang buong katotohanan. Lumabas na dati, binuli ng kapatid ang matalik niyang kaibigan sa paaralan. Nahumantong sa pagkasugat ng mukha. Ayaw ng kuya na maibalik ng kapatid ang malupit na alaala. Kaysa mabuhay ng malabo at palitan ang mukha. Ang kwento ng lalaki ay nagpaisip kay Jung Ae sa sarili. Kung totoong kamay niya ang pumatay sa kasintahan, ano ang gagawin? Pinayuhan ng kasamahan si Jung Ae na pinayuhan siyang mabilis na pumunta sa ibang bansa at kalimutan ang mga hindi masayang bagay sa. Pero sa totoo lang, may duda rin ang kasamahan sa kaso 7 taon na ang nakalipas. Bakit kailangang itago ng nanay ni Jung Ae ang eksaktong lugar kung saan na aksidente ang anak? Ang sagot ng nanay ay ayaw niyang madamay ang anak sa kaso. Pero kaagad pagkatapos, abala siyang tinitingnan ang telepono sa drawer. Parang may ibang kwento pa ang nangyari 7 taon na ang nakalipas. Samantala, may progreso ang investigasyon ng pulis. Ipinakita na pagsusuri na ang dugo sa piraso ng bakal ay hindi kay Jung Ae. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Min Hyung na ang pag-atake sa kuya niya. May kaugnayan siguradong sa pagkasugat ng kasintahan ni Jung Ae. Ngunit ginamit ng team leader ang dahilan na magkapatid sina Min Hyung at Lee para ipagbawal siyang makisali pa sa investigasyon ng kaso. Lihim na sinuri ni Min Hyung ang surveillance camera, natuklasan na ng gabing inatake ang kuya niya. May lumabas na pamilyar na tao sa camera. Nang makita ang taong ito, tinawagan ni Min Hyung ang isang senior, tinanong kung noon. Sino ang binigyan ng senior ng record ng aksidente ni Jung Ae? Sumagot ang senior na ibinigay niya ito sa team leader ni Min Hyung. Nagulat si Min Hyung dahil ang pamilyar na tao sa kamera ay ang team leader mismo. Sa pag-iisip nito, lihim na kinuha ni Min Hyung ang toothbrush ng team leader para sa safe test. Kinumpirma ng resulta na ang ifiki sa toothbrush ay eksaktong tumugma sa dugo sa piraso ng bakal. Sa baba ng bahay ni Lee, sa parehong oras, mag-isa ang team leader na pumunta sa ospital. Ginamit ang dahilan ng investigasyon para makapasok sa kwarto ni Lee. Sa pamamagitan ng nanay ni Lee, nalaman ng team leader na nalampasan na ni Lee ang panganib at malapit ng magising. Narinig ito, nagpakita ng kaba ang team leader. Lumabas na siya ang umatake kay Lee kagabi. Kagabi, binisita ng team leader si Lee, sinabing nahanap niya ang ebidensya. Balak humiling ng muling paglilitis na maglalantad sa team leader bilang masamang pulis. Natakot ang team leader na mabunyag ang katotohanan noon, kaya inatake si Lee. At ngayon, nang mapagtanto na malapit ng mabunyag ang katotohanan, hinawakan ng team leader ang oxygen mask ni Lee. Sa kabutihang palad, dumating si Jung Ae sa tamang oras. Tinangka ng team leader na tumakas pero hinadlangan ni Jung Ae. Ilang araw bago napalaya si Jung Ae, pinayuhan siya ng team leader na huwag pansinin ang sinabing ang mga ebidensya at alaala na binanggit ni Lee ay pawang kasinungalingan. Ngunit hinawakan ni Jung Ae ang braso ng team leader. Nakita ang sugat mula sa kutsilyo. Napagtanto na ang team leader ang umatake kay Lee. Paulit-ulit na kinwestiyon ni Jung Ae kung ano ang itinatago ng team leader, ano ang katotohanan 7 taon na ang nakalipas. Sa gitna ng gulo, tinangka ulit tumakas ng team leader pero hinadlangan ni Min Hyung nakakadating lang. Dala ni Min Hyung ang resulta ng egg test. Sa harap ng hindi maikakailang ebidensya, napilitan ang team leader na sabihin ang katotohanan. Noon, nang tanungin si Lee, paulit-ulit siyang umangal na inosente at hindi siya ang pumatay. Pero ginamit ng team leader ang kinabukasan ni Min Hyung bilang pananakot para umamin si Lee. Pagkatapos umamin si Lee, na-promote ang team leader dahil sa tagumpay sa kaso. Nang araw na iyon, ibinigay ng kasamahan ang ulat ng investigasyon tungkol sa aksidente ni Jung. Ipinakita ng ulat na nangyari ang aksidente ni Jung Ae sa harap ng bahay ng kasin. Kinumpronta ng team leader ang nanay ni Jung Ae. Lihim na hanggang ngayon, ang pag-usisa sa lugar ng aksidente ay walang benepisyo sa team leader na nakahanap na ng pumatay. Para mapanatili ang kanyang posisyon, pinili ng team leader na manahimik at hayaang si Lee ang Sa pahayag ng team leader, nagpa siya si Min Hyung na muling buksan ang investigasyon ng kaso 7 taon na ang nakalipas. At kinuha ang relo ni Jung Ae mula kay Lee. Tumigil ang relo sa eksaktong oras nang masaktan ang kasintahan. Ibinigay ni Min Hyung ang ebidensya ng relo kay Jung Ae. Naalala ni Jung Ae ang eksena noon bago ang kasal, kung saan sila ng kasintahan ay maisuot na magkaparehong relo. Sa harap ng duda ni Min Hyung, hindi nagpaliwanag si Jung Ae. Naghinala rin siya na baka siya nga ang tunay na pumatay. Noong gabing iyon, pagkatapos ng maraming pag-iisip, ibinigay ng nanay kay Jung bago siya maaksidente. May ilang larawan doon na ipinadala mula sa hindi kilalang numero, nagpapakita ng sa pagitan ng kasintahan at isang lalaki. Ipinaliwanag ng nanay na itinago niya ang aksidente dahil ayaw niyang maalala ng tungkol sa hinala ng pagtataksil ng Samantala, pinagsama-sama ang mga clue, nagpa siya ang pulis na tawagin si Jung Ae bilang suspect. Nang dumating si Jung Ae sa harap ng istasyon, hinila siya ni Min Hyung papunta sa sasakyan. Sinabing dadalhin siya para makipagkita sa lumabas na bukod sa STD ni na Jung Ae at ng kasintahan sa relo, ay si rin ng ikatlong tao. Bukod dito, kahapon, nagising si Lee at sinabi kay Min Hyung na sa mga araw na ito, lalong lumilinaw ang alaala niya. Sa pagbabalik tanaw, ang itsura ni Jung Ae nang umalis sa bahay ng kasintahan noong gabing iyon, kundi parang hinahabol ang isang tao. Mula rito, naniwala si Min Hyung na hindi pumatay si Jung Ae kundi saksi. Para makumpirma ang katotohanan, sa suporta ni Min Hyung, parehong hinipnotize sina Jung Ae at Lee. Sa hypnosis, naalala ni Lee na noong gabing iyon, tumakbo nga si Jung Ae palabas ng bahay ng kasintahan. Pero may nauna pang tumakbo bago si Jung Ae. Hinabol ni Jung Ae ang taong iyon. Sa kasamaang palad, hindi malinaw kay Lee ang mukha ng tao. Sa hypnosis, naalala rin ni Jung Ae na nang masaktan ang kasintahan, may ibang tao pa sa bahay. Noon, sinubukan niyang pigilan ang taong iyon at posibleng nakita niya ang itsura nito. Gayunpaman, hindi alam kung dahil sa pag-iwas o iba pang dahilan, pero tumatanggi ang subconscious ni Jung Ae. Naalalahanin ang bahaging iyon.
Bukod dito, natuklasan ni Min Hyung na ang ihi sa ilalim ng kuko ng anak ng lalaking tumal. Tumugma sa sisigi ng ikatlong tao sa relo ni Jung Ae. Ibig sabihin, ang pumatay sa kasintahan ni Jung Ae at ang pumatay sa ama at umatake sa dalaga noong gabing iyon ay iisang tao. Para malaman ang katotohanan, kusang pumunta si Jung Ae sa istasyon ng pulis, isinubmit ang telepono. Nang maaksidente, umaasang muling imbestigahan ng pulis ang kaso ng pagkasugat ng Naniwala siyang ang mga larawang nagdudulot ng hinala sa pagtataksil ng kasintahan ay sadyang paninira para sirain ang relasyon nilang dalawa. Pagkatapos ikwento ni Jung Ae, kinuha ni Min Hyung ang dalawang larawan ng keychain. Natagpuan sa balkonahe ng bahay ng lalaking tumalon, mukhang pag-aari ng pumatay. Ang keychain na ito ay alaala mula sa isang medical charity event. Sa kulungan, nagsimulang maghinala ang team leader sa pumatay. Maaaring kabilang sa mga bilanggo na ginamot noon. Naisip ni Min Hyung na dahil pinatay ng pumatay ang kasintahan ni Jung Ae at ang lalaking tumalon. Ipinapakita nito na may kaugnayan ang taong ito sa tatlong tao, ang lalaki, ang kasintahan, at si Jung Ae. Kaysa maghinala sa isang bilanggo, mas makatwira na isiping isa itong medical staff na kasali sa paggamot. Bukod dito, ang pagtanggi ng subconscious ni Jung Ae na alalahanin ang pumatay. Maaaring ipakita na ang tunay na pumatay ay lubos na nakakagulat at hindi matanggap. Sa psikolohikal na aspeto, maaaring isang doktor na pamilyar kay Jung Ae. Mula rito, pinaikli ni Min Hyung ang saklaw ng investigasyon sa tatlong tao, ang direktor ng beauty hospital, si Han, ang kasamahan at matalik na kaibigan ni Jung Ae at ang nanay ni Jung Ae. Inimbita ang tatlong tao sa istasyon ng pulis para tanungin. Una, sinabi niyang parang magkapatid sila ni Jung Ae. Tinuturing niyang nanay ang nanay ni Jung Ae. Imposibleng gawin niya iyon. Bukod pa, nang gabing namatay ang lalaking tumalon, nasa bar siya at umiinom para makalimutan ang lungkot. Nang tanungin tungkol sa keychain, sinabi ni Han na wala siyang ganoon. Ang direktor lang ang mahilig mangolekta ng mga alaala pagkatapos magtrabaho. Inamin ng direktor na kinuha niya ang keychain bilang alaala. Pero sinabing ninakaw ito pagkatapos. Bukod dito, sinabi ng direct at nakita rin si Jung Ae mula pagkabata. Siyempre, nakilala rin ang kasintahan ni Jung Ae. Tungkol naman sa gabing namatay ang lalaking tumalon, sinabi ng direktor na mag-isa siya sa bahay. Walang alibi. Nang tanungin ang nanay ni Jung Ae, matigas niyang sinabi na walang alam tungkol sa mga larawan sa telepono ng anak. Bukod dito, wala rin siyang ugali na mangolekta ng keychain pagkatapos magtrabaho. Ang serye ng pagtatanong ay nagpakita na kahina-hinala ang tatlo, pero walang maliwanag na butas. Samantala, nakahanap din ng clue si Jung Ae. Sinuri ni Jung Ae ang lumang social media ng kasintahan, natuklasan sa isang post. May lalaking kasama sa dance practice ng kasintahan, ang lalaking iyon din. Ang mukhang malapit sa kasintahan sa misteryosong larawan na ipinadala. Naramdaman ni Jung Ae na may mali, kaya pumunta siya sa bahay ng lalaki. Hindi inaasahan na sobrang prangka ang ugali nito. Kumuha ito ng bag, sinabing nasa loob ang gamit ng kasintahan ni Jung Ae. Kahit sinisi pa si Jung Ae kung bakit hindi niya kinuha ng mas maaga. Ayon sa alaala ng lalaki, noon, ang larawan nila ng kasintahan ni Jung Ae habang nagsasanay ay kinuna ng isang tao. Medyo nabahala ang kasintahan pero hindi niya ito hinabol. Sinabi niya kay Jung Ae na ang kumukuha ng larawan ay posibleng gusto sirain ang kasal nila. Noong gabing iyon, nag-inom mag-isa si Jung Ae sa bahay. Nagsisi kung bakit noon hindi niya binigyan ng mas maraming pansin ang kasintahan para matuklasan ang katotohanan. Sa oras na iyon, dumating si Han, ang kasamahan at matalik na kaibigan, sa bahay ni Jung Ae. Huwag hayaang maapektuhan ng mga lumang bagay ang kasalukuyang buhay. Samantala, habang nag-iimbestiga, naisip ni Min Hyung na araw-araw tinuturing ni Han na nanay ang nanay ni Jung. Parang kakaiba ito, kahit gaano ka-close ang kaibigan. Hindi karaniwang. Mula rito, naghinala si Min Hyung kay Han at nakipagkita sa kaibigang abogado na kilala si Jung at Han para magtanong. Sinabi ng abogado kay Min Hyung na noon, nakapasok si Han sa medical school dahil sa tulong ng nanay ni Jung Ae. Bukod dito, magkaiba ang ugali at kalagayan sa buhay ni Jung Ae at Han. Sa susunod na investigasyon, natuklasan na ng araw na inatake ang anak ng lalaking tumalon. Pagkababa ng pumatay sa subway, ang pinakamalapit na labasan ay ang beauty hospital kung saan nagtatrabaho si. Bukod pa, ang anyo ng pumatay sa kamera ay kamukha ni Han. Pagkatapos, natuklasan ni Min Hyung na nang gabing inatake ang dalaga, may sumusunod na sasakyan. Sa kamera, kita ang plaka ng sasakyan na pag-aari ni Han. Sa oras na iyon, walang kaalam-alam si Jung Ae. Kasama si Han sa facial reconstruction surgery ng dalaga. Sa operating table, nang makita ng dalaga si Han na nakamask, biglang nanlaki ang mga mata. Para natuklasan ang katotohanan na hindi niya matanggap. Pagkatapos ng operasyon, unti-unting lumilinaw ang alaala ng dalaga. Dinrawing niya ang mukha ng umatake sa kanya noong gabing iyon. Pagkatapos makumpirma ang identidad ng pumatay, niyakap niya ang sketchbook at tumakas mula sa kwarto. Nang mapansin ni Han na nawawala ang dalaga, agad siyang humabol. Samantala, sinubukan ni Jung Ae na buksan ang computer ng kasintahan. Tiningnan ang mga larawang ipinadala ng misteryosong tao. Sa isang larawan, aksidenteng nakunan ang isang tao sa background, si Han iyon. Ang matalik niyang kaibigan. Mabilis na hinabol ni Jung Ae si Han sa hagdanan, nasaksihan si Han na tumatakbo pababa. Buong-buo nang bumalik ang alaala ni Jung Ae. Sa kabutihang palad, nang malapit nang mahuli ni Han ang dalaga, tumawag ang direk. Pinilit siyang bumalik sa ospital para sa operasyon. Pagkatapos, hinabol ni Jung Ae, nakita ang mga mata ng pumatay sa sketchbook ng dalaga. Mga mata iyon ni Han, personal na nagmaneho si Jung Ae para dalhin ang dalaga. Sa daan pabalik sa ospital, naalala ni Jung Ae ang isang lumang kwento ilang taon bago, dumalo si Jung Ae sa isang reunion para makipagkita sa mga kaibigan ng kasintahan. Nang araw na iyon, bago ang reunion, nakita na ni Jung Ae si Han at ikinuwento ito sa kasintahan. Ngayon lang naalala ni Jung Ae na kakaiba ang reaksyon ng kasintahan noon. Nang tiningnan ulit ni Jung Ae ang social media ng kasintahan, natuklasan sa larawan ng reunion na nasa background si ngayong naiisip ang reaksyon ng kasintahan noon. Siguradong alam na ni Jung Ae na sinusundan sila ni Han. Bago bumalik si Jung Ae sa ospital, nalaman na ng direktor ang krimen ni Han. Kinumpirma rin ang alibi niya sa araw ng kaso 7 taon na ang nakalipas. Natuklasan na ng araw na iyon, hindi talaga pumunta si Han sa meeting sa ibang bansa. Totoo nga, ng araw ng kaso na naaksidente si Jung Ae. Lihim na tumitingin si Han mula sa labas ng kwarto. Sa oras na iyon, galit na tinanong ng direktor si Han kung bakit niya ginawa iyon, pero bumalik ang tanong niya, bakit laging ikinukumpara siya kay Jung Ae? Lumabas na sa mga nakaraang taon, sa labas, matalik na kaibigan ni Jung Ae. Pero sa totoo, palagi siyang nasa anino ni Jung Ae. Ayon sa kanya, hinahamak siya ng direktor, ng nanay ni Jung Ae at ng lahat. Puno ng inferiority complex ang puso niya.
Sa oras na iyon, bumalik si Jung A sa ospital. Sa kabutihang palad, hindi sinaktan ni Han ang direktor pero agad nagmaneho si Jung A para habulin. Sa daan, naisip niya ang mga sinabi ni Han sa kanya nitong mga nakaraang araw. Palagi siyang pinayuhan ni Han na huwag alalahanin ang nakaraan, huwag malungkot sa mga lumang. Ngayon lang naintindihan ni Jung A kung bakit niya iyon sinabi. Samantala, nagtago si Han sa isang lugar, sa isip niya bumabalik ang mga paghahambing sa kanya at kay Jung A. Ilang araw bago, dinala niya ang lalaking tumalon pa uwi. Kusang nangako na operahan ang anak nito, pero hindi naniwala ang lalaki. Tanging sa cosmetic skills ni Jung Lee lang siya nagtitip. Ang salitang ito ay nagpagalit kay Han, kaya nang gabing iyon, gumawa si Han ng dahilan para bisitahin. Nang marinig na si Jung A lang ang pinagkakatiwalaan nito, napahiya at nagalit si Han kaya itinulak niya ang lalaki mula. Ngayon, gamit ang kaalaman tungkol kay Han, mabilis siyang natagpuan ni Jung A. Galit na tinanong ni Jung A si Han kung bakit niya pinatay ang kasinta. Ipinaliwanag ni Han na hindi siya ang dapat sisihin ni Jung A, kundi ang nanay niya na laging galit sa kasintahan ng anak at gustong-gusto siyang mawala. Nang marinig ito ni Jung A, nagpakita siya ng pagkalito. Hindi niya alam ang iniisip ng nanay tungkol sa kasinta. Pagkasabi nito, binigyan ni Han si Jung A ng isang bungkos ng larawan bago agad na kinontak ni Jung A ang nanay para tanungin ang nangyari noon. Sinabi ng nanay na nasa gulo ang isip ni Han, at ang mga sinabi niya ay hindi mapagkakatiwalaan. Pero kung ano ang totoo, si Jung A na ang bahalang humusga. Sinuri ni Jung A ang mga larawang iniwan ni Han, mga larawan ng kasintahan ng gabing nasaktan siya. Dati, dahil sa pag-iwas, hindi kailanman tiningnan ng mabuti ni Jung A. Ngayon, kasama ang mga larawan at ang investigasyon ng pulis kamakailan. Kinumpirma ni Jung A na ng gabing iyon, unang hinampas sa ulo ang kasintahan bago sinaksak. Malinaw na may nangyari sa pagitan ng hampas at saksak. Sinusuri rin ni Min Hyung ang mga larawang ito at nakarating sa parehong konklusyon. Natuklasan ni na Jung A at Min Hyung na ang hampas sa ulo ng biktima ay hindi nakamatay. Pero ang saksak ay mukhang sinadya at magulo. Parang gusto talaga ng pumatay na patayin ang ibang tao. At inilipat lang ang galit sa biktima. Samantala, hinahabol ang tauhan ni Min Hyung si Han na tumatakas. Gumamit si Han ng plano para iligaw ang pulis. Hinulaan ni Min Hyung na may hindi pa natatapos si Han ang saktan sina Jung A at ang nanay niya. Tama ang hula ni Min Hyung. Sa oras na iyon, kinontak ni Jung A ang nanay, pinayuhan siyang manatili sa ospital at huwag lumabas. Sa kasamaang palad, medyo huli ang paalala ni Jung A. Nasa elevator na si Han. Kinidnap niya ang nanay ni Jung A patungo sa isang lugar. Sinubukan ng nanay na pakikalmahan si Han, sinabing para sa kanya, parang anak din si Han. Lalo pang nagalit si Han, sinabing sa puso ng nanay ni Jung A, ang tunay na anak lang ang mahalaga, kahit na inilahad ni Han ang lahat ng sisi sa nanay ni Jung A. Hating gabi, tumakbo si Jung A pabalik sa ospital. Nakita si Han na nakaupo mag-isa, pero wala ang nanay. Binigyan ni Jung A si Han ng ilang suntok. Hindi maintindihan kung bakit siya niloko ng matalik na kaibigan ng marami. Bumuka ang bibig ni Han, sinabi ang katotohanan na lahat ng trahedya ay nagmula sa nanay ni Jung A. Lumabas na lihim na minahal ni Han ang kasintahan ni Jung. Maraming taon na ang nakalipas, aksidenteng nalaman ni Han na plano ng nanay ni Jung A na para sa anak, para protektahan ang babaeng mahal niya. Pumunta si Han sa bahay ng kasintahan, pinayuhan siyang umalis agad. Balak sanang ikwento ng kasintahan kay Jung A, pero pinigilan siya ni Han. Sinabing wala namang magagawa si Jung A sa gitna ng pagtatalo, pero nang magising, nasugatan na ang kasintahan at tinawagan si Jung A. Natakot si Han, pinutol ang tawag at pinatay siya. Hangat ngayon, ipinapaliwanag pa rin ni Han na ang nangyari noon ay aksidente lang at hindi sinasadya. Nang marinig ito ni Jung A, paulit-ulit na sinuntok si Han, kung noon pa dinala siya ni Han sa ospital. Sa oras na iyon, napansin ni Jung A ang isang pudong ng dugo sa sahig at ang duguan na scarf ng nanay. Napagtanto na may nangyari sa nanay. Sumugod siya sa operating room, nakita ang nanay na nakahiga sa operating table, duguan. Ang eksena sa harap niya ay muling nagpabuhay sa alaala ni Jung A. Tulad ng pagkamatay ng kasintahan ng gabing nangyari ang kaso. Noon, pagkatapos matuklasan na nasaktan ang kasintahan, sa sobrang galit, aksidenteng nahulog ni Jung A ang relo mula sa bulsa at natuklasan na may ibang tao. Sa gitna ng pakikipaglaban, nahila niya ang maskara ng tao. Natuklasan na si Han iyon, ang matalik niyang kaibigan. Pero walang bahid ng pagsisisi si Han, patuloy na tinatawanan si Jung A. Sinabing siya pa ang tumulong kay Jung A na alisin ang mga babaeng nakapaligid sa kanya. Galit na kinuha ni Jung A ang surgical knife at itinutok. Sa kabutihang palad, hindi tumama sa malalang parte ang saksak ni Jung A. Pagkatapos masugatan si Han, agad siyang tinulungan ni Jung A at nailigtas ang buhay niya. Hindi nagtagal, naaresto si Han, binisita siya ni Jung A sa kulungan. Tungkol sa sikolohiya ng krimen ni Han, malinaw na nakita ito ni Jung A. Nang gabing nangyari ang kaso, pagkatapos masugatan at mahulog ang kasintahan, hindi pa siya patay, pinatay siya ni Han. Ang dahilan ay ang inferiority complex at ekstremismo na namumuo. Sa puso ng kasintahan, si Jung A lang ang mahalaga sa sitwasyong iyon. Dahil sa inferiority complex, naging baluktot ang isip ni Han, kaya itinuring niyang si Jung A ang kasintahan. Sa puso ni Han, hindi ang kasintahan ang pinatay niya, kundi si Jung A. Ang taong parang hindi niya kailanman maabot. Sa pasilyo ng kulungan, tumingin si Han sa salamin, nakita ang baluktot niyang imahe na parang demonyo. Pagkatapos ng insidenteng ito, pansamantalang isinara ang beauty hospital ni Jung A. Sa kabutihang palad, hindi talaga sinaktan ni Han ang nanay ni Jung A. Ipinaliwanag din ng nanay sa direktor ang nangyari noon na dahil hindi niya gusto ang kasintahan ng anak. Balak niyang umupa ng tao para hanapin ang kahinaan nito, pero hindi talaga sinaktan. Pagkatapos maaresto si Han, ang kuya ni Min Hyung na si Lee ay tuluyang napawalang sala. Nang araw na iyon, pumunta si Jung A sa korte. Yumuko, hindi nagalit si Lee, balak na niyang magsimula ulit, mag-aral ang husto at mag-exam. Pagkatapos ng insidente, bumisita si Jung A sa pero nakasalubong si Min Hyung na bumisita rin sa kolumbarium. Alam ni Min Hyung na naapektuhan si Jung A ng kaso ng kasintahan, kaya sinadya niyang pigilan ang emosyon at pero ngayong wala na ang tao, umaasa si Min Hyung na makakalabas si Jung A sa nakaraan. Dalhin ang parte ng kasintahan, mamuhay ng mahimbing at maging sarili ulit. Dahil sa mga naranasan at sinabi ni Min Hyung, nagpa siya si Jung A na buhayin ang espiritu. Kinaumagahan, nagmaneho si Jung A para ihatid ang nanay na balak pumuntas, pero mahinahon siyang sinabi ni Jung A na kalimutan na ang lahat at huwag nang magdalamhati. Mas naunawaan niya kaysa kanino man na lahat ng ginawa ng nanay ay para. Sa huli, na-promote si Min Hyung at ang tauhan dahil sa kanilang kontribusyon.
Muling binuksan ang beauty hospital ni Jung Ae-hee. Sa pagkakataong ito, inimbita ng ospital ang isang modelong nabiktima ng pagkatapos ng operasyon, hindi pa lubusang gumaling ang mukha niya. Pero puno ng kumpiyansa at ningning ang buong katawan. Naniwala siyang ang tunay na kahulugan ng cosmetic surgery. Hindi ang gawing mas maganda ang mukha ng isang tao, kundi ang tulungan silang hanapin at tanggapin ang sarili, pagalingin ang kaluluwa ng tao. Ito rin ang prinsipyong hinabol ni Jung Ae-hee. Hindi nagtagal, ginawa ni Jung Ae-hee ang facial reconstruction surgery para sa anak ng lalaking Matagumpay ang operasyon, pero kailangan ng oras para mawala ang peklat sa mukha. Pinayuhan ni Jung Ae-hee ang dalaga na huwag ikulong ang puso sa hinaharap, bagkus maging matapang sa Naalala ang sinabi ni Jung Ae-hee, tiningnan niya ang sarili. Sa wakas, matapang na tinanggal ng dalaga ang sombrero, ipinakita ang peklat at tiwalang naglakad sa kalye. Dahil kay Jung Ae-hee, dumarami ang mga kliyente ng ospital, isang araw. Isang babae ang dumating sa ospital para magpakonsulta. Dumating na siya dati, dala ang isang larawang sobrang na-edit. Gusto niyang maoperahan. Noon, tinanggihan siya ni Jung Ae-hee, kaya nagpa-opera siya ng iligal, na nagdulot ng malubhang komplikasyon sa buong mukha. Ngayon, gusto niyang ayusin ito at gawing katulad ng itsura sa na-edit na larawan. Kamakailan, nakakilala siya ng isang lalaki sa isang dating website. Naghintay sila ng pagkikita, pero ang profile picture niya ay ang na-edit na larawan. Na iba talaga sa totoong itsura niya, kaya natakot siyang makipagkita. Humiling ang lalaki na magkita ulit pagkatapos ng 6 na buwan. Gusto niyang maoperahan para maging katulad ng itsura sa na-edit. Narinig ito ni Jung Ae-hee at pumayag siyang operahan siya. Pero hindi ginarantiya na magiging Ang pinakamahalaga ay umaasa siyang matanggap niya ang sarili. May isa pang babaeng nasa katanghali ang gulang na may breast cancer ang dumating para Gusto niyang magkaroon ng mas malusob na dibdib sa natitirang taon ng buhay niya. Pinayuhan siya ni Jung Ae-hee na magpa-opera ng katamtamang laki. Una para sa kalusugan. Pangalawa, kahit mas maliit ang dibdib, hindi ito makakaapekto sa pagiging babae niya. Ang lambing at pasensya ni Jung Ae-hee ay napansin ng mga nurse. Tinatanong din ng direktor si Jung Ae-hee kung nagsisisi siya sa pagbabalik sa cosmetic. Umiling si Jung Ae-hee, sinabing ang pagpapatuloy sa cosmetic surgery ay pagliligtas. Pagkatapos ng ilang oras, nag-text si Jung Ae-hee kay Min Hyung para magkita. Nang makita ang mensahe, kinabahan si Min Hyung at inayos ang buhok. Nang magkita, nakita niyang may dalang bulaklak si Jung Ae-hee, kaya tumibok ng mabilis. Ngunit ang bulaklak ni Jung Ae-hee ay para sa isang transgender patient. Dati, inimbitahan ng pasyente si Jung Ae-hee sa isang art exhibit bilang pasasalamat sa desisyon niyang operahan siya. Noon, pagkatapos ng operasyon, natupad niya ang pangarap na magkaroon ng exhibit. Sinimulan niyang harapin ang sarili ng mahinahon sa pamamagitan ng pagpipinta. Napansin ni Min Hyung na kahit ang pagpapagaling ng isip ay nakasalalay sa pasyente mismo. Ang cosmetic surgery ni Jung Ae-hee ay siguradong nagbukas ng pinto para sa pagpapagaling nito. Hindi inaasahan na habang nag-uusap, biglang tinanong ni Jung Ae-hee si Min Hyung kung interesado siya sa ospital. Inayos ni Min Hyung ang likod ng damit, mabilis na nahiyang umalis habang nagsasalita. Medyo nainis dahil hindi siya binigyan ng bulaklak ni Jung Ae-hee. Umiti si Jung Ae-hee at nagpa siya na iayain si Min Hyung kumain para i-celebrate ang promotion niya. Parang senyales na ang relasyon nilang dalawa ay malapit nang pumasok sa ganap na bagong yugto. At iyon ang wakas ng pelikula. Salamat sa lahat ng nanood.